Kabanata 631. Napalingon ng lahat sa ingay, nakita ang isang batang babae na nasa edad 15 o 16 na bumaba sa isang marangyang sasakyan. I can vouch for it. Tiyak na hindi niya nataman ang matanda. Sa katunayan, malinaw na ang matandang codger ay nagtapon ng sarili sa kotse. Sinaman niya ng tingin ang matanda, puno ng paghamak ang kanyang mukha. Pagkakita nito, sumigaw ang matanda, kayo. Kayong dalawa ay magkasabwat. Banibuli ako, isang matanda. Girl gave a trying to swindle money, di ba? Hinahamak ko ang mga hamak na katulad mo na nagsasamantala sa simpatiya ng publiko. Sa tingin mo nagiging tama ka sa pagiging mahina. Sa sandaling iyon, isang boses na puno ng galit ang umalangaw-ngaw, Tay, anong nangyari? Napatingin ang lahat at nakita ang isang matipunong lalaki na may agresibong ekspresyon. Sa likod niya, may tatlo pang maskuladong lalaki. Itinuro si Lito, sinabi ng matanda, anak, nabangga ako ng kotse, at hindi sila umamin. Brat, you decide how to deal with this. Itinuro ng matipunong lalaki si Lito na may masamang tingin. Isang ngisi ang sumilay sa gilid ng labi ni Lito. Mukhang handa na ang kabilang partido. Isang casual na ngiti ang sagot niya, how do you want to handle it? Ngumisi ang matipunong lalaki, sa ganitong paraan, hindi ako hihingi ng marami, bigyan mo ako ng 50,000, at hindi ko ituloy ang bagay na ito. Sumagot si Lito, at paano kung tumanggi ako? Nagdilim ang mukha ng matipunong lalaki, kinindatan niya ang matanda. Agad na nahiga ang matanda sa lupa, nabali ang binti ko. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Tinuro ng matipunong lalaki ang matanda, tingnan mo, kung hindi ka magbabayad, dalhin mo ang tatay ko sa ospital para magpa-check up. Kadalasan, sa ilalim ng mga sitwasyong ito, pipiliin ng taong extorted na magbayad para maiwasan ang gulo. Masyado kayong walang modo. Hindi na nakatiis ang dalaga at galit na ipinagtanggol ang katotohanan. Ang matipunong lalaki ay humakbang pasulong, na gustong saktan siya, at sumigaw ng pag-alit, sampa ang babae, tumigil ka na sa pakikialam. Sa sandaling ito, pinigilan siya ng driver ng dalaga, anong ginagawa mo? Don't you dare touch my mistress. Screw off. Ang matipunong lalaki ay naghagis ng isang standard hook punch, ang driver ay nataman, ang kanyang bibig ay puno ng dugo. Tumingin ang matipunong lalaki sa dalaga, pinaikit ang kanyang mga mata ng may pagnanasa, little sister, you look somewhat pretty. Let me touch you a bit, and I'll let it slide. Napakunot ang noo ng dalaga, paulit-ulit na umaatres hanggang sa wala ng matatakbuhan. Nang makita ang matipunong lalaki na lalambangin ang dalaga, baka sa mukha ng mga nanonood ang galit, ngunit walang nang ahas na humakbang. Kung tutuusin, makapangyarihan ang matipunong lalaking ito at may kasama pang tatlong kasama. Ang lahat ay natatakot na magdulot ng hindi kinakailangang gulo. Biglang may tumapik sa balikat ng matipunong lalaki. Mahina ang boses ni Lito, Kuya, alam mo ba kung ilang ngipin ang mayroon ng isang tao? Ang matipunong lalaki ay natigilan, lumingon at tumingin kay Lito, mabangis na sinabi, paano ko malalaman? Bakit mo natanong iyan? Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon, sabi ni Lito na may malamig na panunuya, at nang walang pag-aalinlangan, naghatid siya ng isang matigas na suntok. Thud! Sa isang iglap, ang matipunong lalaki ay umubo ng isang subo ng dugo, at ang kanyang mga ngipin ay nagkalat kung saan-saan. Maingat na nagbilang si Lito, pagkatapos ay sumimangot. Hindi, may mga kulang pa. Nalilito dahil sa suntok, hindi pa nakapag-react ang matipunong lalaki nang suntukin siya ni Lito. Thud! Ilang ngipin pa ang lumabas. Dahil doon, sa wakas ay tumango si Lito bilang kasiyahan. Oo, kabuuang 28 ngipin, hindi bababa sa isa. Ang lahat, kabilang ang babae, ay naiwang nagtataka, hindi nakaimik sa dalawang nakakagulat na suntok ni Lito. Walang sino mang umasa na ang mukhang ordinaryong binata na ito ay makakapaglalaban ng may kagilahilalas na puwersa. Napahawak sa kanyang bibig, tumagas ang dugo ng matipunong lalaki sa pagitan ng kanyang mga daliri. Parang anumang oras ay maaaring magpaputok ng apoy ang kanyang mga mata. Itinuro niya ang tatlo niyang kasama at umirap, patayin ang bastos na ito. Kaagad, pinalibutan ng tatlong kasama si Lito, lahat sila ay naghahanda para sa isang pag-atake. Isang grupo lang ng mga walang lakas na tao. Dismissive na sabi ni Lito. Umiling si Lito at pagkatapos ay mabilis na itinaas ang kanyang binti. Tatlong matuli na sipa ang ginawa niya, ngunit walang nakakita sa aktwal na mga galaw, tanging ang mga nagtagal na after images. Pagkatapos, ang tatlong malalakas na lalaki ay pinalipad, sabay-sabay, na may isang hagong tunog. Kaagad, sunod-sunod na hiyawan.
Dir-diretsyong naglakad si Lito palapit sa matanda, tumingkayad sa harap niya, at binigyan siya ng mapang-akit ng ngiti. Matanda, gusto mo pa ba ng pera? Namutla ang mukha ng matanda sa takot. Magsasalita pa sana siya, biglang tinamaan ni Lito ang isa sa kanyang acupoints. Agad namang namula ang mukha ng matanda. Pakiramdam niya ay naaagnas ang kanyang loob na nagdulot ng hindi matiis na paghihirap, isang matinding sakit na mas gusto niya ang kamatayan. Anong ginawa mo sa akin? Napasigaw ang matanda sa matinding paghihirap, napahawak sa kanyang tiyan at gumulong-gulong sa sakit. Ngumisi si Lito, sabihin mo sa akin, binangga ba kita o hindi? Kung manggahas kang magsinungaling, ihanda mo ang iyong sarili para sa isang masakit na kamatayan. Ang matanda ay basang-basa na ngayon sa malamig na pawis, halos hindi makahinga. I was wrong. I lied about the money. Young man, please spare me. I'm in excruciating pain. Napasigaw ang matanda sa desperasyon. Narinig ito ng lahat ng tao sa kanilang paligid at agad na nagsimulang magalit, itong matandang bastos na ito. Inaakusahan ng isang tao sa sikat ng araw, karapat-dapat siyang mamatay. Exactly, wasting our time, muntik na nating ma-misjudge itong binatang ito. Dahil sa pagkabagot sa sitwasyon, unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga tao. Pinisil muli ni Lito ang acupoint ng matanda, at agad na nawala ang pananakit ng kanyang tiyan. Umalis kayong lahat. Malamig niyang sambit. Ilang matipunong kasamahan ang mabilis na tinulungan ang matanda na makatayo at tumakas sa takot. Magaling. Umalangaw-ngaw ang palakpakan mula sa gilid. Ang batang babae, ang kanyang mga mata ay kurbadong parang crescent moons, na may masayang ngiti. Lumingon si Lito sa kanya, tumango, at nagsabi, salamat. Ang pangalan ko ay Lito, at may utang akong pabor sa iyo. Paf! Tinakpin ng dalaga ang bibig at tumawa. Ano, gusto mo akong tulungan sa paglutas ng mga problema? Hindi mo kakayanin ang mga problema ko. Habang nagsasalita siya, parang may naalala siya, nagpakawala ng malungkot na buntong hininga. Ang babaeng ito, halos kasing edad ni Chenner, ay bukas isip at matulungin, medyo katulad ni Chenner. Dahil dito, nakaramdam si Lito ng natural na pagkakaugnay para sa kanya. Kung may problema ka, walang masama kung sabihin mo, I can try to help. Taos-pusong sabi ni Lito. Sige, sige. Alam kong mabuti ang ibig mong sabihin, pero ang problema ko ay hindi mo kayang lutasin. May aasikasuhin ako, mauna na ako, paalam. Tinapik ng dalaga ang balikat ni Lito at kumaway sa kanya. Nang malapit na siyang makasakay sa kotse, huminto siya, nagsalita sa balikat, oh, nga pala, Chu ang apelyido ko, tawagin mo akong Jade Chu. Jade Chu. Umalangaw-ngaw si Lito sa mahinang boses, at saka sumakay sa sarili niyang kotse, patungo sa hotel. Sa sandaling iyon, sa 5-star Grand Hotel, naibok na ng pamilya Chin ang buong hotel, mga ilaw at dekorasyon sa lahat ng dako, abala sa aktibidad. Mayroong hindi mabilang na mga luxury cars na nakaparada sa entrance ng hotel, iba't ibang sikat na sasakyan ay nasa lahat ng dako. Ang mga kinatawan ng lahat ng mga pangunahing pamilya sa kabisera ay karaniwang lahat ay dumating. Si Master Lucas Chin, na may maningning na sigla, ay nakatayo sa pasukan ng hotel, tinanggap ang pagbati mula sa karamihan. Mayabang na sinabi ni Binfan sa gilid, sino ang mag-aakala na ang mga pamilyang ito, na itinuturing na top tier sa kabisera, ay yuyuko sa harap namin, ang pamilyang Chin. Haha, ito ay kasiya siya. Hehe, simula pa lang ito, hintayin mo na magsimula ang handaan, doon na magsisimula ang totoong kilig. Napatawa si Lucas, gusto kong ibigay ng lahat ng pamilyang iyon ang kanilang mga lupain at mapagkukunan, sa pinakamababang presyo. Sa gilid, sumimangot ang isang lalaki na tinatawag na Mr. Lo, guro, pinutol mo ang yaman ng mga tao, baka magbunga ito ng maraming sama ng loob. Ngumisi si Lucas at umiling, hehe, ano ang dapat ikatakot? Tayo, ang pamilya Chin, ay nasa ilalim ng proteksyon ng isang batang Grandmaster. Kung sino man ang maglalakas loob na sumalungat sa atin ay nanliligaw sa kamatayan. Kabanata 632. Kuya Chin, binabati kita. Lumapit si Bert Ingso, kasama ang kanyang magkapatid na sina Blake at Teresa. Si Lucas ay nagbigay ng isang mahinang ngiti, ngunit hindi kumilos upang batiin sila, dala ang hangin ng higit na kahusayan. Medyo napawi ang ngiti ni Bert Ing, ngunit hindi siya nagkomento. Pagkatapos ng lahat, gusto ng lahat na makuha ang magandang panig ng pamilya Chin dahil may suporta sila ng isang master. Iniabot ni Berting ang isang scroll kay Lucas gamit ang dalawang kamay, narinig ko si Brother Chin na mahilig mangolekta ng calligraphy at mga painting. Itong Ode to the River Goddess, ay naging bahagi ng aking koleksyon sa loob ng maraming taon.
Sana ay hindi mo ito mahanap na hindi karapat-dapat. Nang makita ang pagpipinta, lumiwanag ang ekspresyon ni Lucas, at tumawa siya, masyadong magalang si Brother Su. Siya nga pala, narinig ko na may piraso kang lupa sa kanluran ng lungsod ay binili ng pamilya Su. Sa kanyang mga salita, nagbago ang mukha ni Berting, pinilit niyang ngumiti at sinabing, oo. Sinadya kong ibid para dito, ngunit sa kasamaang palad, may dumating, sayang. Paulit-ulit na bumaantong hininga si Lucas, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Berting na may malalim na kahulugan. Saglit na nagdilim ang mukha ni Berting, ngunit mabilis na bumalik sa normal. Okay, sige, nag-aalala ako kung ano ang gagawin sa kapirasong lupa na iyon, baka ibenta ito kay Brother Chin. Tumawa si Lucas, ibenta. Kuya Su, hindi ka ba masyadong formal? Kung ibibigay mo sa akin ang lupaing iyon, paprotektahan ka ng pamilya Chin sa hinaharap. Tumigil si Berting, nang malapit na siyang tumanggi, malamig na samabad ni Lucas, kung tutuusin, ang taong nakatayo sa likod ng pamilya Chin ay ang young master na iyon na minsan sa isang siglo. Ang tono ni Lucas ay maliwanag na nagbabanta. Walang pagpipilian si Berting kundi sabihin, sige, susundin ko ang anumang sasabihin ni Brother Chin. Pagkatapos niyang magsalita, hiniling niya sa kanyang sekretarya na ay proseso ang paglilipat ng ari-arian. Nagpakita si Lucas ng nasisiyahang ekspresyon, tinapik ang balikat ni Berting at tumawa ng same time, talagang alam ni Kuya Su ang oras. Tatay, itong si Lucas ay lumampas na, hindi ko ito kayang lunukan. Ang tatlong miyembro ng pamilyang Su ay lumakad sa isang tabi, sabi ni Blake sa isang masamang tono. Malungkot din ang ekspresyon ni Berting, ikinaway niya ang kanyang kamay, isang lote lang ito, kung makakamit nito ang suporta ng pamilya Chin, at hahayaan kang talunin si Micah ang babaeng iyon, para manalo sa posisyon ng tagapagmana, sulit ito. Tumango si Teresa, oo, nabalitaan ko na si Micah, ang asong iyon, ay nakahanap ng isang katulong kamakailan. Kung may batang master na tumulong sa atin, hindi siya magiging banta. Samantala, lumapit si Micah. Magandang gabi, sa lahat, hayaan mong ipakilala ko ang aking kasamang lalaki, si Lito. Sabi ni Micah na may nakangiting mukha. Tumayo si Lito sa tabi ni Micah at bahagyang tumango sa lahat. Sa sandaling nakita nila si Lito, ang mga ekspresyon sa mukha ni na Blake at Teresa, pati na rin ni Binfan, lahat ay nagbago. Ikaw. Eto. Halos magkasabay na bulalas nila, ang kanilang mga boses ay nangingibabaw sa galit. Kuya, hindi ba siya yung nangbuli sa atin sa airport noong isang araw? Malamig na sabi ni Teresa. Tumango si Blake, pinatay pa niya ang isa sa mga nangungunang tao ko. Hindi ko inaasahan na ang tulong na nakita ni Micah ay magiging batang ito. Kumislap ang mga mata ni Teresa, kuya, turuan ba natin siya ng leksyon? Ang mga mata ni Blake ay puno ng matinding determinasyon habang siya ay ngumisi, syempre. Kasabay nito, ang mukha ni Binfan ay namilipit sa sakit, na itinuro si Lito gamit ang kanyang natitirang kamay, ikaw. Hindi pa nakita ni Lucas si Lito dati. Gayunpaman, nang marinig niya ang pangalang iyon ay pumukaw sa kanyang isip, tinanong niya si Lito, anak, ikaw ba ang pumutol sa braso ng anak ko? Sa mga salitang ito, lahat, kasama sina Micah at ang magkapatid na Teresa at Blake, ay nagulat. Tumingin si Micah kay Lito, umaasang tatanggihan niya ito. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng pamilya Chin bilang iyong kaaway ay hindi isang maliit na bagay dahil ang kilalang young master sa kanilang sulok. Gayunpaman, mahinahong tumugon si Lito, oo, ako, iyon. Ngumisi si Lucas, buti naman, medyo prangka ka. Ngayon lumuhad ka, baliin mo ang sarili mong braso at binti. Bilang paggalang kay Miss Su, hindi ko na itutuloy ang bagay na ito. Tito Chin, hinala ko na tila may hindi pagkakaunawaan dito. Sinubukan ni Micah na pakalmayan ang sitwasyon. Hey! Hindi pagkakaunawaan. Nagdulot ng kalituhan ang batang ito sa establishmento ng pamilyang Chin, nasugatan ng 12 ng mga tauhan ko at pinutol ang braso ng anak ko, sinasabi mo bang hindi ito pagkakaunawaan? Si Lucas ay tumawa ng mapanukso, na nagpapakita ng determinasyon na huwag umatras hanggat hindi nakakamit ang kanyang layunin. Naikuyom ni Micah ang kanyang mga kamao, Tiyo, naniniwala ako na maaaring may ilang uri ng hindi pagkakaunawaan dahil si Lito ay hindi isang taong kumilos ng walang ingat. Kaya ipinahihiwatig ni Sister Micah na siniraan ni Master Chin si Lito. Nagdagdag si Teresa ng panggatong sa apoy sa gilid. Sa mga salitang ito, ang mukha ni Lucas ay lalong naging hindi kaaya-aya. Tumingin si Micah kay Lito, at seryosong sinabi, sagutin mo ako ng totoo, ano ba talaga ang nangyari? Umiling si Lito at tumingin kay Micah, ang masasabi ko lang ay malinis ang budi ko.
Maaari mong piliin na maniwala sa akin, o hindi. Kung hindi ka naniniwala sa akin, aalis ako kaagad. Pinagmasdan ni Micah si Lito, nakatingin ng malalim sa kanyang mga mata. Then she sighed softly, naniniwala ako sayo. Napangiti si Lito, lumalaki ang kanyang paghanga kay Micah. Ang batang babae ay tila banayad at matikas, ngunit siya ay talagang matatag at malinaw sa tama at mali. Masangkop siyang pamunuan ng pamilya So kaysa sa kapatid na Blake. Sa sandaling ito, mukhang nag-aalala si Micah. Kung ganito ang mangyayari, tiyak na masasaktan niya ang pamilya Chin, na gagawing mas mahirap ang kanyang landas sa pagmamana ng pamilyang So. Ang mukha ni Lucas ay hindi nasisiyahan, Miss So, sana hindi mo pagsisihan ang iyong pinili ngayon. Ang implikasyon ay halata. Pinagalitan ni Micah ang pamilya Chin, na nangangahulugan din na siya ay nakikipag-away sa batang Grandmaster. Ang ibig sabihin nito ay malinaw kay Micah, ang kanyang mukha ay namutla. Maya-maya lang, huminto ang isa pang luxury car, at may lumabas na babae sa kotse. Nang makita ang bagong dating, medyo nagulat si Lito. Ito pala ang batang babae na nabangga niya sa kalsada, si Jade Chu. Tinanong ni Lito si Micah, sino siya? Bulong ni Micah, siya ang pangalawang anak na babae mula sa pamilya Chu, isa sa 4 na pangunahing pamilya sa kabisera, si Jade Chu. Matagal nang hindi nagkakasundo ang mga pamilyang Chu at Chin. Sa pagkakataong ito, hindi dumating si Alan Chu at ipinadala lamang ang kanyang anak na babae. Malinaw na wala silang balak na yumoko. Napabuntong hininga siya, marahil ay pahihirapan siya ngayon ni Lucas Chin. Nakakalungkot lang na sa murang edad niya, kailangan niyang tiisin ang ganoong pressure. Gayunpaman, bilang anak ng mayayaman, ito ay isang hindi matatakasan na kapalaran at responsibilidad. Eto na, naglakad na si Jade. Malamig na sinabi ni Lucas, ikaw lang ba mula sa pamilya Cho ang dumating? Ang balingkinitang likod ni Jade ay itinuwid, at tumango siya ng walang pagpapakumbaba o pagmamataas, oo. Ngumisi si Lucas, ang isang maliit na batang babae na tulad mo ay malamang na hindi kwalipikadong pumasok sa aking piging. Papuntahin ang matandang Cho na iyon. Walang oras na pumunta ang tatay ko. Tsaka by qualifications and status, you're not in a place to comment on what my father does. Habang nagsasalita siya, napakahigpit na nakakuyom ang kamao ni Jade. Halatang kinakabahan siya. Sa oras na ito, humakbang si Binfan at sinabing, bueno, ang batang babae ay medyo matalas ang dila. Hindi mas mababa sa numero 1 kagandahan ng isang kapatid na babae sa iyong kapital. Dito, nagpakita si Binfan ng mapang asar na tingin, tinatanggihan ako ng kapatid mo noon, at ngayon kasama ang isang batang grandmaster sa aming pamilya Chin, hindi na niya maabot. Bamulong si Micah kay Lito, ang nakatatandang kapatid ni Jade na si Rina Chu, ay ang kilalang numero 1 kagandahan sa kabisera. Hindi lamang siya kasing ganda ng isang engkanto, ngunit ang kanyang talento sa martial arts ay napakataas din. Sinasabi na siya ay tinuruan ng mga sikat na martial arts sects ng Mount Kunlun, at bihira siyang magpakita ng sarili sa kabisera. Tumingin si Jade kay Binfan, puno ng pang-aalipusta ang mukha nito, noong hinahabol mo ang kapatid ko, hindi ka man lang nasulyapan ng kapatid ko. Kung ngayon, ganoon din ang resulta. Ikaw, na may ganyang ugali, hindi mo siya tugma. Kabanata 633. Ang mga salita ni Jade ay lubos na nagpagalit kay Binfan. May hahabol ba sa batang ito para sa akin? Agad na humakbang pasulong ang ilang lalaki, na handang hulihin si Jade. Umatras ng isang hakbang si Jade, sumisigaw, dare you. Sa sikat ng araw, sa harap ng napakaraming tao, nangangahas kang mangkidnap. Mayroon bang hindi natin dapat gawin? Sa pagsuporta ng Young Grandmaster sa Chin family, gusto kong makita kung sino ang maglakas loob na magbitaw ng isa pang salita. Malamig na ngumiti si Lucas, tumingin sa paligid sa lahat ng may tagumpay. Sa sandaling ito, maraming kinatawan mula sa iba't ibang pamilya ang nakatayo sa paligid na nanunood, ngunit walang sino man ang nang-ahas na magsalita para kay Jade. Ngumisi si Binfan, maliban na lang kung dumating ang matandang Alan Chu para humingi ng tawad, hindi mo ba naisip na umalis dito? Sampal. Itinaas ni Jade ang kanyang kamay at hinampas si Binfan sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay namula, huwag kang maglakas loob na pag-usapan ang aking ama ng ganyan. Nagdulot ito ng tuluyang pagkawala ng mukha ni Binfan. Kumulo ang galit niya, how dare you hit me? Someone, break her hand. Naiintindihan. Dalawang kababata ang mabilis na sumulong, handang kumilos. Biglang may dumaan na figure. Sa sumunod na segundo, pinalipad ang dalawang lalaki. Tumayo si Lito sa harap ni Jade, ang kanyang boses ay mahinahon, habang nandito ako, sino ang nang-ahas na hawakan siya? Lito, paano ka narito?
Nakatitig sa lalaking nakatayo sa kanyang harapan, si Jade ay mukhang lubos na namangha. Sumulyap si Lito sa kanya ng walang salita at patuloy na malamig na nakatutok sa mag-ama na nakatayo sa unahan si Binfan. Ikaw ulit? Ang aming pamilya Chin ay nakatayo kasama ang isang martial arts grandmaster. Naglakas loob ka bang suwiin ang isang grandmaster? Malamig na sabi ni Binfan. Sa isang mahinang ngiti, tumanggi si Lito, ano ang espesyal sa isang grandmaster? Ang deklarasyon na ito ay pumukaw sa isang malaking kaguluhan sa gitna ng kasalukuyang pulutong. Sino siya sa tingin ng brat na ito, hindi ba parang sobrang yabang ng pananalita niya? Eksakto. Sa buong nation natin, 5 grandmaster lang ang handang magpakita sa publiko. How dare he disrespect them? Anak, hindi tama na maliitin ang isang grandmaster. Mag-ingat sa iyong masasamang salita ay maaaring bumagsak, mas mabuting humingi ka ng tawad kaagad. Ang mga tao ay sumigaw, na humihikayat sa kanya. Ngumisi lang si Lito at malakas na idinagdag, kahit na sabay-sabay na lumabas ang 5 grandmaster, dapat ba akong matakot? Kahit si Jade ay hindi makayanan ang pahayag na ito. Hinailan niya ang manggas nito, bahagya siyang umubo, iyan ay medyo mataas na pag-aangkin. Sinulyapan siya ni Lito at sumagot, batang babae, sinasabi ko lang ang katotohanan. Pinaikit ni Jade ang kanyang mga mata at bumulong pabalik, nakita ko kung gaano kahirap maging grandmaster, panoorin ang aking kapatid na babae na nagsasanay ng martial arts mula pagkabata. Naiintindihan ko ang laki ng isang grandmaster kaysa sa iyo. Ang galit ng isang grandmaster ay kinatatakutan ng lahat. Mangyaring iwasan ang paggawa ng gayong mapangahas na pag-angkin, mag-ingat na huwag mag-imbite ng gulo sa iyong sarili. Sa tingin mo mas naiintindihan mo ako. Tumawa si Lito, medyo walang magawa. Sa sandaling ito, ang lahat ay humagalpak sa tawa. Nakita nilang lahat na nakakatuwa ang mga salita ni Lito. Lalong-lalo na si Binfan, Lito, kung tutuusin, isa kang baliw. Tinakpin ni Teresa So ang kanyang bibig habang siya ay humahajejek. Napasulyap siya kay Micah Su, Ate Micah, hindi ko inaasahan na tutulong ka sa isang baliw. Sa tingin ko, mas mabuti pang sumuko ka na lang at ibigay ang mana sa kapatid ko. Hindi nagsalita si Micah, sa halip, tumingin siya kay Lito. Hindi niya naintindihan kung bakit biglang naging mayabang si Lito, karaniwan ay hindi ito isang taong mayabang. Saglit, nagkaroon ng kaunting tensyon sa pagitan ng magkabilang panig. Maya-maya lang, biglang humakbang ang isang medyo may edad na. Tumingin siya kay Lito na may mahigpit na ekspresyon, ikaw si Lito. Tumango si Lito, oo, ano iyon? Malamig na ngumuso ang lalaki, ano ito? Ako ay disipulo ni Master Hoven Chen ng Southern Sect. Pumunta ako sa kabisera ng lungsod sa pagkakataong ito upang ipaalam sa iyo na ang aking amo mismo ay naghahanda na pumunta sa kabisera ng lungsod upang patayin ka. Sa mga salitang ito, tulad ng isang mabigat na bato na itinapon sa tubig, agad nilang pinukaw ang isang malaking kaguluhan. Lalabas na ba si Master Chen ng Southern Sect na 12 taon nang nag-iisa? Kawawang bata, kung darating si Master Chen para patayin siya, tiyak na mapapahamak siya. Talaga, hindi pa natatalo si Master Chen simula nang lumabas siya. Kung sinabi ng Grandmaster na may mamamatay, tiyak na hindi mabubuhay ang taong iyon. Lahat ay tumingin kay Lito na para bang nakatingin sila sa isang patay na tao. Gayunpaman, ang reaksyon ni Lito ay walang pakialam. Mahinahon niyang tiningnan ang nasa middle-aged na lalaki, naiintindihan ko. Sabihin mo sa kanya na handa ako anumang oras. Ano? Ang tugon ni Lito ay sinalubong ng nakanganga na ekspresyon ng lahat. Ngumisi ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, sa palagay ko ay natatakot ka na. Bibigyan kita ng pagpipilian, sumama ka sa akin sa timog, humingi ng tawad at aminin ang iyong kasalanan sa harap ng aking master. Kung ikaw ay tapat, maaaring bigyan ka ng Panginoon ng marangal na kamatayan. Napangiti si Lito, bueno, bibigyan din kita ng pagpipilian. Ang tinaguriang disipulo ni Master Chen, si Romel Yuan, ay natakot sa kapatid ko at sa kaibigan ko. Dapat siyang humingi ng tawad sa akin ng same time, pagkatapos ay bibigyan ko siya ng marangal na kamatayan. Nalaglag ang panga ng karamihan sa kanyang sinabi. Ano, nawala talaga siya. Kahit na ang palaging kalmado na si Micah ay nakatagpo ng kanyang hininga, si Lito ay lumayo na. Ito ang dakilang Southern Sect Master. Ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nabaluktot sa galit sa loob ng isang kisap mata, ang Sect Master ay hindi dapat insultuhan, bata ka, hindi mo iginagalang ang aking master, lilipulin kita dito mismo. Sa pamamagitan nito, gumawa siya ng isang malakas na hakbang sa sahig at umaban. Sobrang bilis. Bulalas ng karamihan. Sa isang kisap mata, sa tunog ng sipol ng hangin, isang palad ang bumaril kay Lito.
Ingat! Nagtago si Jade sa likod ni Lito, tumatawag ng malakas. Itinaas ni Lito ang mga sulok ng kanyang bibig at piniling huwag umiwas. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at malakas na pumutok. Bata, naghahanap ka ba ng kamatayan? Ako, pagkatapos ng lahat, ay isang personal na disipulo ni Master Chen. Humagalpak ng tawa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Boom! Magkabanggaan ang magkabilang palad, isang mabagsik na tunog, ang marahas na alon ng enerhiya na naging sanhi ng ilang mga tao na patuloy na umatras. Agad na natigil ang tawa sa mukha ng nasa katanghaliang gulang. Paano ito posible? Nagluwa siya ng isang subo ng sariwang dugo, na titisid paatras ng mahigit 10 hakbang. Binawi ni Lito ang kanyang palad, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, at walang pakialam na sinabi, maaari ka nang umalis. Maraming tao sa paligid ngayon, ayaw kong pumatay. You insult me. Ako ang alagad ng Grandmaster, paano ako matatalo sa isang whippersnapper na tulad mo? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay muling nag-ipon ng kanyang lakas, nang lumitaw ang isang puting bagyo sa kanyang palad. Ito ay banal. Napakalakas. Ang mga tao ay namangha. Si Lito lamang ang umiling, ang aura ng bagyo ay masyadong mahina, ito ay isang pandaraya lamang ng usok at salamin. Nang makita ang pag-iling ni Lito, hindi napigilan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang galit, at galit na ipinadyak ang kanyang kanang paa. Basag. Nakasentro sa kanyang daliri sa paa, ang mga ceramic tile ay kumakalat sa isang pattern ng spider web, na bali ng halos 5 hanggang 6 na metro ang lapad. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naglunsad ng isang suntok na halatang ginamit ang kanyang buong lakas. Isang malakas na aura ang nagpukaw ng isang ipu-ipo sa bulwagan. Napalingon ang lahat, hindi makita kung ano ang nangyayari. Dahan daw ang tinapik ni Lito ang kanyang daliri sa sahig, at ang kanyang katawan ay matikas na tumalon. Nang malapit na niyang tapusin ang laban sa isang suntok, ang bibig ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay lumulutang sa isang nakakatakot na ngiti. Bigla niyang itinaas ang kanyang braso, at dalawang maliliit na matulis na palaso ang bumaril mula sa kanyang manggas patungo kay Jade. Ano? Isang warning bell ang tumunog sa puso ni Lito, agad siyang tumalikod para harangan ang araw para sa kanya. Sa sandaling lumingon siya, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay biglang bumilis, pagdating sa likuran ni Lito, at tinutukan ng hampas ng palad ang kanyang likod. Nang mahuli ni Lito ang matalim na palaso, tumama din siya sa kanyang likod. Bang! Nangyari ang hindi inaasahan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay inilunsad pabalik na lumilipad, tumama sa isang pader, at pagkatapos ay nahulog ng husto sa sahig. Sa sandaling ito, huminto ang malakas na hangin sa arena. Lahat ay nagmulat ng kanilang mga mata upang tumingin. Nakita nila si Lito na nakatayo pa rin sa kanyang orihinal na kinalalagyan, habang ang nasa katanghaliang gulang na disipulo ay nakahiga sa sahig, dumura ng malalaking subo ng dugo. Ang eksenang ito ay nagdulot ng pagkagulat sa lahat, ang kanilang mga tingin kay Lito ay agad na nagbago. Kabanata 634. Posible ba na ang isang disipulo ng mga Grandmaster ay napakarupok? Nang tumingin kay Lito, umiling si Micah, hindi, sadyang napakalakas ni Lito. Hindi niya alam na ang lakas nito ay nakakatakot talagang sinuwerte siya. Habang ang mga tao ay nakanganga sa pagtataka, si Lito ay lumapit sa nasa katanghaliang gulang na lalaki at binigyan ng isang mabilis na sipa. Basag. Agad na nabali ang hita ng lalaki. Sa kanyang mga kamay sa kanyang balakang, sinabi ni Lito, akala ko ba ay magaling ka, hindi ba? Bilang isang disipulo ng Grandmaster, sa tingin mo ay kahanga-hanga ka, ha? How dare you ambush me, you shameless bastos? Sa sandaling ito, humakbang si Micah at bumulong, tama na, alam kung kailan titigil. Siya ay kinatawan ng Southern Grandmaster. Nakangiting sumagot si Lito, paano kung siya ang Southern Grandmaster? Kung maglakas loob siyang tambangan, parurusahan ko siya ng walang pag-aalinlangan. And with that, hinawakan niya ang braso ng lalaki at hinayla ito ng hilaw na lakas. Kung hindi dahil sa panunood ng mga tao, matagal nang dinurog ni Lito ang kanyang ulo sa isang sipa. Ang dagwang braso ay inihagis sa harap ni Lucas. Ang mga mukha ni na Lucas at Binfan ay naging sobrang mabangis, isang bakas ng takot para kay Lito na gumagapang. Ang taong ito ay talagang baliw. Terena, nagugutom na ako. Binaliwala ni Lito ang lahat, itinuro ang kanyang mga salita kay Micah. Sa pagtingin sa kanyang matamlay, medyo naagrabyado na ekspresyon, si Micah ay nakaramdam ng pagkalito. Ito ba ang parehong mabangis na lalaki na bahagi ng naunang gulo? Oh, tumango si Micah. Sa sandaling iyon, itinigil ni Lito ang kanyang mga yapak, ibinaling ang kanyang ulo para tingnan si Jade, batang babae, bakit ka nakatayo dyan na tulala?
Halika rito. Noon lang nakabawi si Jade sa kanyang pagkabigla. Nakatitig siya kay Lito, mabilis na kumurap. Dahil naiinip na si Lito, inabot siya at hinawakan siya, hinaila siya papasok sa hotel, makinig, napakarangal ng hotel na ito, tiyak na maraming masasarap na pagkain. Dapat tayong kumain hanggat kaya natin. Si Micah, lahat ng iba. Inilibot ni Jade ang kanyang mga mata kay Lito. Ang nakatatandang kapatid na ito ay talagang magaling, ngunit ang kanyang katalinuhan ay tila kulang. Pagkatapos ng nangyari, walang nang ahas na pigilan muli sina Micah at Jade. Anong biro, kung pati ang alagad ng sect leader ay nadurog, paano magkakaroon ng pagkakataon ng mga ordinaryong tao? Dad, hahayaan ba talaga natin siyang makawala dito? Tiningnan ni Binfan ang kanyang naputol na braso, pagkatapos ay tinitigan ng masama ang kanyang ama. Malungkot na sinabi ni Lucas, wala tayong magagawa kundi hilingin sa batang leader ng sekta na pumasok. Sa hindi kalayuan, hindi maganda ang hitsura ng trio ng ama at anak ng pamilya Su. Malamig na sinabi ni Teresa, hindi ko inaasahan na si Micah ay may ganoong kalakas na katulong, hindi ba ito mahihirapan sa aking kapatid? Umiling si Berting at Nishan, ang bata ay may mahusay na pisikal na kakayahan, sayang nga at napakabata pa niya at walang pasensya, kaya mahirap gumawa ng tunay na pangalan para sa kanyang sarili. Lubusan niyang sinaktan si Master Nan ngayon. Sa loob ng ilang araw, si Master Chen ay personal na pupunta sa kabisera upang harapin siya. Pinalakpakan ni Blake ang kanyang mga kamay, eksakto, gaano man siya kagaling, hindi siya kapantay ni Master Nan. Tumango si Berting, bukod dito, nasa likuran ng young master ng pamilyang Qin, ang batang ito ay hindi magtatagal na mayabang. Pagkatapos ng episode na ito, opisyal na nagsimula ang piging. Dahil nasaktan nila ang pamilya Qin, sina Micah, Lito, at Jade ay itinalaga sa kanto. Ang mga mesa sa tabi nila ay mga individual na patuloy na kumukumpas ng baso para mag-toast. Ito ay masigla at abala, ngunit walang pumunta sa kanilang mesa upang mag-propose ng isang toast. Inihiwalay sila ng lahat ng pamilya. Gayunpaman, walang pakialam ang tatlong ito, lalo na si Lito. Pagkaupo niya ay nagsimula na siyang kumain at kumain ng mataba. Sa maikling panahon, naubos na niya ang higit sa kalahati ng malalaking plato ng isda at karne sa mesa. Tumitig si Jade nang may pagtataka, sumulyap kay Lito, Diyos ko. Isa ka bang nagugutom na multo na muling nagkatawang tao? Namula ang mga pisngi ni Lito, pumutok siya ng ngiti, hehe, nakakaubos ng lakas ang pakikipag-away. Paf! Si Micah sa gilid ay hindi napigil ang tumawa, tinakpan ang kanyang bibig. Sa sandaling iyon, nagsimulang umikot si Lucas, nag-toast sa bawat mesa. Haha, Old Pong? Balita ko may gagawin kang malaking proyekto kamakailan, tumawa si Lucas, tinapik ang balikat ng patriarch ng pamilya Pong. Sa tingin ko ay masangkop para sa ating Qin family na hawakan ito, dahil baka hindi mo ito kakayanin ng mag-isa. Ang patriarch ng pamilya Pong ay mukhang medyo hindi nasisiyahan, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang tumango bilang pagsang-ayon. Nasiyahan, lumipat si Lucas sa susunod na mesa. Hoy, batang kapatid na lalaki Kilas, balita ko nakakuha ka ng mga karapatan sa pagmimina sa hilagang minahan. Iyon lang ang kailangan ng aming Qin family. Si Dominic Kilas, ang patriarch ng Kilas family, ay mukhang problemado. Ang mga karapatan sa pagmimina ay isang hard-win asset para sa kanyang pamilya. Ngunit, tumigas ang mukha ni Lucas, ang kanyang boses ay may mabagsik na tono. Ngunit ano? Maglakas loob na labanan ang young grandmaster, hindi ba? I dare not. Iniyuko ni Dominic ang kanyang ulo at itinikom ang kanyang panga. Gaya ng sinasabi mo. Kaya lang, nagawa ni Lucas na pagsamantalahan ang mga malalaki at menor de edad na pamilya sa kabiserang lungsod, na pinupunan ang kanyang sariling kaban. Ang bawat kinatawan ng bawat pamilya ay dumudugo sa loob, ngunit pinilit na ngumiti sa labas. Nagpout si Jade at nagkomento, sobra na talaga si Lucas. Nagawa niyang sakta ng bawat pamilya ngayon. Hindi siya natatakot na gantihan ang sinuman sa kanila. Sinulyapan ni Micah ang eksena at walang pakialam na sumagot, sa suporta ng young grandmaster, na maglalakas loob na inisin siya. Ang mga darating na araw ay hindi magiging madali para sa lahat. Naiinis si Jade. Talagang hanggal ang young grandmaster. Kahit na ang isang taong kasuklam-suklam at kasuklam-suklam na tulad ni Lucas ay maaaring makakuha ng kanyang pabor. Malinaw na hindi niya nakikita ang tunay na ugali ng mga tao. Si Lito ay nasasarapan sa kanyang sopas nang marinig niya ang komentong ito. Hindi na niya napigilan ang pagtawa, iniluwa niya ang isang subo ng sabaw. Sinulyapan siya ni Jade, ano, hindi ka sang-ayon. Paulit-ulit na tumango si Lito, sumasang-ayon ako, sumasang-ayon ako. Tumahimik ka.
Itinaas ni Micah ang kanyang hintuturo, "Bam-ulong, mag-ingat na huwag marinig." Kung ang mga salitang ito ay umabot sa tenga ng batang Grandmaster, ito ay magiging mahirap. Nilabas ni Jade ang kanyang dila, "Okay, hindi ko sasabihin." Tahimik na kumain si Lito, nag-iisip na walang magawa, ang batang Grandmaster ay nakaupo sa tabi ninyo. Nang matapos ang piging, magkasamang umalis ng hotel sina Lito, Micah, at Jade. Tinapik ni Jade ang balikat ni Lito, na parang isang matanda, "Salamat sa pagtulong sa akin ngayon." Kinawian ni Lito ang kanyang kamay, "Tinulungan mo muna ako." Ito ay tinatawag na courtesy bilang kapalit. Ha! Medyo marunong kang magbasa. Kinusat ni Micah ang kanyang mga mata, nagpakawala ng tawa, at kumaway, "Alis muna ako, bye." Sa sandaling iyon, huminto siya, tila nag-aalangan, at tumingin muli kay Lito, "Ikaw ba ay talagang makikipag-away sa Grandmaster na iyon?" Tumango si Lito, "Oo, ngayong nagawa na niya ang hamon, hindi naman ako pwedeng umatras, di ba? I advise you to leave the capital as soon as possible, no, leave this country and hide in other country. I can use the true family's connections to arrange it for you." Same time na tinitigan ni Jade si Lito. Hindi napigilan ni Lito ang tawa, "Napakakaunti ba ng tiwala mo sa akin? Hindi mo naiintindihan kung gaano kakilakilabot ang isang Grandmaster na tulad ni Hoven Chen. Nakaranas siya ng daan-daang malalaki at maliliit na laban sa buong buhay niya, palaging walang talo. Paano mo maihahambing sa kanya?" Umiling si Jade nang hindi sumasang-ayon. Mahinahong tumugon si Lito, "Salamat sa iyong kabaitan, ngunit ayaw kong umalis." Baka sa mukha ni Jade ang pagkadismaya, at bamantong hininga, "Matigas ang ulo mo at masyadong mayabang." Tinapunan niya ng matalim na tingin si Lito, na parang ito na ang huling sulyap sa kanya. "Kung magbago ang isip mo, huwag mag-atubiling hanapin ako sa bahay namin." Iniwan ng mga salitang ito, tumalikod si Jade at sumakay sa kanyang sasakyan. Habang pinagmamasdan ang kotse ni Jade na unti-unting nawawala sa paningin, tumingin si Micah kay Lito, "Hindi ka nagdesisyon na manatili dahil sa akin, di ba? Hindi mo naman talaga kailangan, hindi ko kayang maging makasarili para hayaan kang ipagsapalaran ang iyong buhay para sa mga karapatan sa mana." Umiling si Lito, "Wala itong kinalaman sa iyo. Hindi ako sanay na nananakot." Sa panunood ni Lito, biglang nakita ni Micah na medyo nakakaakit ang pagwawalang bahala ng lalaking ito, dahilan para hindi sinasadyang tumuon ang atensyon nito sa kanya. Sumakay si Lito sa kanyang beat-up na kotse, at si Micah ay umalis sa kanyang puting mamahaling sasakyan. Gayunpaman, nang paalis na ang puting sasakyan, tahimik na nagsimulang sumunod dito ang isang itim na sedan. Kumunat ang noo ni Lito. Marahil ay hindi mapansin ng iba, ngunit nakilala niya kaagad na ang sasakyang ito ay nakabuntot kay Micah. Sa bahagyang pag-angat ng kanyang mga labi, idiniin niya ang accelerator at sumunod sa likuran. Kabanata 635. Sa loob ng itim na sedan, may dalawang lalaki, at sa backseat ay nakaupo ang isang dayuhan na may blonde na buhok at berdeng mga mata. Sabi ng financier, "Patayin mo ang babae, at linisin mo." Sabi nung driver na naka-baseball cap, "I heard that she's a young lady. If she's pretty, we can have some fun first." Sabi ng kalbong nasa passenger seat, may malaswang ngiti sa labi habang hinawakan ang gilid ng bibig. May napansin tuloy siya sa rearview mirror, "Oy, parang may kotseng sumusunod sa atin." Sumulyap sa rearview mirror ang lalaking nasa driver's seat at ngumuso ng masama, "Minicar. Nagbibiro ka." Idiniin niya ang pidaw ng gas sa sahig at ang itim na sedan ay kumari pa ng takbo, naiwan ang minicar sa malayo. "Anong uri ng bastos ang nagtangkang sumunod sa atin sa isang minicar?" Nagmura ang kalbong lalaki. Gayunpaman, nang matapos niya ang kanyang pangungusap, ang kanyang mga mata ay nagkontrata ng husto. Sa rearview mirror, tahimik na naabutan ng minicar. "Imposible iyan. Espesyal na binago ang kotse ko. Paanong may sasakyan na makakasabay, lalo pa ang beat-up na minicar?" Nanlaki ang mga mata ng lalaking naka-baseball cap at muling tinapakan ang accelerator. Gayunpaman, nakakatakot, ang minicar sa likod ay patuloy na marahas na sumunod. Malamig na sinabi ng lalaking naka-duckbill cap, "Nakakabaliw ito. Unggoy, shoot." Malalim na ang gabi at walang laman ang mga lansangan. Ang lalaking nasa passenger seat ay naglabas ng isang itim na pistola mula sa kanyang sinturon, kalahating dumaikit ang kanyang katawan sa sunroof. Bang! Pinisil niya ang gatilyo, at tumama ang bala sa gulong ng sasakyan. Biglang nawala ng balanse ang sasakyan, bumangga sa mga bato sa gilid ng kalsada bago bumulusok sa kalsada. Bumagsak ito sa bangin na mahigit 10 metro ang taas, at may malakas na tunog nang bumagsak ang sasakyan sa ibaba. Hehe, solved na ang problema.
Umupo si Unggoy sa passenger seat, maliwanag na, pwede na tayong magpatuloy. Ang lalaking naka-duckbill cap ay tumango, biglang inapakan ng gas, na hamarang sa sasakyan ni Micah. Naunang lumabas ng sasakyan ang lalaking naka-duckbill cap at si Monkey. Bumaba din ang driver ni Micah, sumisigaw, ano ang sinusubukan mong gawin? Bang! Walang pag-aaksaya ng salita, direktang binaril ni Monkey ang dibdib ng driver. Ang driver ay bumagsak sa pool ng dugo. Sa kotse, nakita ni Micah ang lahat at agad na lumabas ng sasakyan para tumakas. Biglang kumislap ang isang figure, at ang lalaking naka-duckbill cap ay lumitaw sa kanyang harapan, nanunuya, ikaw si Micah. Pinilit ni Micah ang sarili na manatiling kalmado, oo, ako nga. Sino ang nagpadala sa iyo? Magkano ang ibinayad nila sa iyo? Doblehin ko ito. Ngumisi ang lalaki, hey, batang babae, huwag mo akong paglaruan. May naglagay ng presyo sa iyong ulo. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Napaatras si Micah at malamig na sinabi, ang magkapatid na sina Teresa at Blake, tama ba? Dahil papatayin mo pa rin ako, bakit hindi ipaalam sa akin kung bakit ako namamatay? Tama, si Young Master Su talaga. Hindi ka walang isip. Ngumisi ang lalaki, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay, itinutok ang itim na nguso sa noo ni Micah. Bahagyang nanginginig ang katawan ni Micah. Natakot siya, ngunit kinagat niya ang kanyang labi, tinatanggihan ang sarili na umiyak. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, napangiti sa sarili, hindi ko akalain na mamamatay ako ng ganito. Hindi ka mamamatay. Biglang may narinig na pamilyar na boses. Nang marinig ang boses na ito, nanlaki ang mga mata ni Micah. Lito. Galit na galit siyang tumingin sa paligid ngunit hindi niya ito nakita kahit saan. Umiling siya, baka nag-hallucinate siya. Sa sandaling ito, handa nang hilahin ang gatilyo ng lalaking naka-duckbill hat. Kung ako sayo, hindi ko gagawin yun. Out of nowhere, isang lalaki ang biglang tumabi sa kanya, nagsasalita sa walang pakialam na tono. Sa sobrang takot ng lalaking naka-duckbill cap ay muntik na niyang kalabitin ang kanyang baril. Paglingon niya, sinabi niya, ikaw. Ngunit bago pa siya makatapos, tiningnan niya ng malapitan ang mukha ni Lito at biglang napabulala sa gulat, bakit ikaw pa? Hindi ka ba patay? Nakita niya si Lito na nahulog sa bangin gamit ang kanyang sariling mga mata, kasama ang kanyang sasakyan. Paano siya maaaring lumitaw dito, at walang anumang pinsala? Huwag ka nang lalapit, baka barilin ki. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, sinugod siya ni Lito, pinalo ang isang suntok sa kanyang dibdib. Bang! Ang lalaki ay itinapon ng isang dosenang metro ang layo, bumagsak sa isang kalapit na pader ng bundok. Buong-buo ang dibdib niya at dilat na dilat ang kanyang mga mata na walang palatandaan ng paghinga. Ikaw, pasok ka sa kotse. Isara mo ang pinto. Tumingin si Lito kay Micah at nagbigay ng maikling utos. Si Micah ay isang malakas na babae, palaging nagbibigay ng mga order sa kumpanya. Ito ang unang pagkakataon na may nag-utos sa kanya ng ganito kalakas. Gayunpaman, hindi niya ito nakitang hindi komportable. Sa halip, pakiramdam niya ay ligtas siya. Tumango siya at masunaring pumasok sa sasakyan. Dirdiretsong naglakad si Lito patungo sa kalbong lalaki. Natakot ang kalbo sa nangyari kanina at umatras, anong gagawin mo? Isang ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Lito. Patayin kita. Managinip ka, mayroon tayong isa pang powerhouse. Ngumisi ang kalbong lalaki habang nakatingin sa itim na sedan, Jeff, oras na ng palabas mo. Tumingin si Lito sa itim na sedan, bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay. May isang eksperto sa loob ng sedan. Mabilis na bumaba ang isang mahabang binti na nakasuot ng suit na pantalon, pagkatapos ay isang dayuhang lalaki na may blonde na buhok at asul na mga mata ang lumitaw sa harap ni Lito. May bahid ng ngiti sa labi ng lalaki, ngunit wala itong init, habang tamad siyang sumandal sa pinto ng kotse. Ang buwan ay maganda ngayong gabi, isang perpektong oras para sa isang pagpatay. Tumingin si Jeff kay Lito, ang kanyang tingin ay malamig at madulas na parang makamandag na ahas. Katutubo na naramdaman ni Lito na ang lalaking ito ay mapanganib. Ngumisi ang kalbo, young man, heard of the International Assassins Organization Nightshade. Jeff here is AA-level assassin from there, he has never failed a mission. Tumaas ang isang kilay ni Lito, umiling-iling, walang narinig, huwag mo itong kilalanin. Pinagmasdan ni Jeff si Lito ng may interes, nakakaintriga ka. Plano kong magsaya sa iyo na pahirapan ka bago ka patayin, tulad ng pas ang naglalaro ng daga. Sigurado ka bang ikaw ang pusa? Tumawa si Lito, bigla siyang sumugod kay Jeff. Wala pang kalahating hininga, lumitaw si Lito sa harap ni Jeff. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Jeff, paano niya nasara ang 10 metrong distansyang iyon?
Wala na siyang oras para magtanong, umaatres ang buong katawan niya na parang mantis, umatras na mahigit 10 hakbang. Naglabas siya ng isang gintong handgun at itinutok ito kay Lito. A-grade assassin, hindi masama ang bilis mo. Ngumisi si Lito. Pagkatapos ng nangyari, hindi na relaxed ang mukha ni Jeff, bagkos ay madilim na. He coldly said, "Kanina lang minaliit kita, pero di bale, mamamatay ka pa." Binuksan ni Lito ang kanyang mga braso at mahinang ngumiti, "Sige, shoot." Napangiti si Jeff, "Ang mga bala ko ay gawa sa espesyal na material, ang isang putok ay maaaring tumago sa 3 sentimetro ng bakal na plato. Ang nakamamatay ay 10 beses kaysa sa ordinaryong mga baril, ganoon ka ba ka-confident? Bakit ang dami mong sinasabi?" Gumanti si Lito ng isang sagot. "Okay, I have to say, you are the gutsiest person na nakilala ko." Ngumisi si Jeff, pagkatapos ay agad na hinayla ang gatilyo. Bang! Sinabayan ng matalim na putok ng baril, isang bala ang pumutok. Nanlamig ang mukha ni Jeff, malapit na siyang humagalpak ng tawa. Nakita niyang biglang nawala si Lito na nasa harapan niya lang. Bago pa man siya lumingon ay umihip ang malakas na hangin mula sa likuran. Hinawakan ang braso niya at binigyan ng matigas na twist. Basag! Natanggal ang buong braso. Ah! Napasigaw si Jeff. Sa sumunod na segundo, hinayla din ang kabilang braso niya. Sinipa siya ni Lito, pinahiga siya sa lupa, sino ang daga ngayon, at sino ang pusa. Si Jeff, na nakatingin kay Lito, ay may puro takot sa kanyang mga mata. Habang sinusubukan niyang magsalita, umiling si Lito, A-rated assassin, basura. Kaya lang, tinapakan niya ang leeg ni Jeff, idiniin iyon. Kabanata 636. Nang makita ang sitwasyon, ang kalbo na lalaki ay umatras sa kanyang sasakyan sa takot, na handang tumakas. Sa susunod na sandali, lumitaw si Lito sa harap ng kotse, ang isang kamay ay nakadiin sa hood nito, isang mabangis na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, "Dahil nandito ka na, bakit nagmamadaling umalis? Sasagasaan kita." Ang kalbong lalaki, ang kanyang mukha ay mukhang masama, ay tumapak sa pedal ng gas. Boom! Mabangis na umikot ang mga gulong ng sasakyan sa pwesto, ngunit hindi ito gumalaw kahit 1 pulgada. Ibinagsak ni Lito ang kanyang kamao, pinaikot-ikot ang harap na dulo ng sasakyan. Tumalon siya sa hood, binasag ang windshield ng isa pang suntok, at hinawakan ang kalbong lalaki sa kanyang kwelyo, hinayla siya palabas na parang patay na aso. "Boss! Nakikiusap ako na iligtas mo ako." Takot na takot ang kalbo hanggang sa naiihi na siya, hindi pa siya nakatagpo ng isang taong may ganoong halimaw na lakas, isang lubos na hindi tao. "Spare you. Ililibre mo ba si Micah kung hindi ako nagpakita?" Malamig na ngumiti si Lito. Nang makitang walang silbi ang pagmamalimos na iyon, malungkot na sinabi ng kalbong lalaki, "Napatay mo ang ilan sa amin, hinding-hindi ka pakakawala ng Dark Knight, kahit na tumakas ka sa dulo ng mundo, wala itong silbi." Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga kamay ay tahimik sa kanyang likuran, pinindot ang isang pulang butone sa kanyang wristwatch. Pagkaraan ng 2 o 3 segundo lamang, nagsimulang maglabas ng vibration ang wristwatch. May sumagot. Baka sa mga mata ng kalbo ang excitement habang dinilaan niya ang kanyang mga labi at sinabing, "If you spare me, I can explain the situation to my superiors. They won't go after you. Dark Knight means ano? Gusto ko lang mamatay ka." Malisyosong tumawa si Lito, direktang humawak sa leeg ng kalbo. Akmang hahampasin niya ito, bigla siyang nagsalubong ng kilay at tumingin sa gilid. Mula sa hindi kalayuan, biglang lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng itim na trench coat. Siya ay matangkad at payat na may matalas na mata na parang dulo ng talam, na nakatitig kay Lito. Sinulyapan ng lalaking naka-trench coat ang dayuhan na isa ng walang buhay na katawan, pagkatapos ay ngumisi kay Lito, "You are capable enough to kill an A-level assassin. You might have the qualifications to be my opponent." Gayunpaman, walang partikular na ekspresyon ang ipinakita ni Lito. Inalis niya ang tingin niya na parang hindi niya nakita ang lalaki. Napaawang ang sulok ng bibig ng lalaking trench coat, nagulat na hayagang hindi siya pinansin. Patuloy niya, "Ako ay isang AAA level na assassin mula sa Dark Knight. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Palayain mo siya, at maaari kitang palayain. Walang pagkakataon." Napangisi si Lito, biglang naglapat ng lakas sa pagkakahawak niya. Basag. Napilipit ang leeg ng kalbo, nakatagilid ang ulo. Nang masaksihan ang eksenang ito, agad na nagalit ang lalaking naka-trench coat. Siya ay burst forward, nagpadala ng suntok diretso kay Lito. Mabilis na tumalikod si Lito at umiwas, kasama ang suntok na dumapo sa kotse, na tuluyang nagpasira dito.
Ang lalaking naka-trench coat ay naglabas ng isang makintab na pilak na punyal, tulad ng isang makamandag na ahas, na sinaksak kay Lito sa isang nakakalito na anggulo. Muli, umiwas si Lito. Ang punyal ay tumusok sa bato, agad na nahati ang malaking bato sa kalahati. Tumigil ka sa pagtakbo kung maglakas loob ka. Ang lalaking naka-trench coat ay nagsusuot ng malamig na ekspresyon, parang makamandag na ahas. Ngumisi si Lito. Sa sumunod na segundo, inilunsad niya ang kanyang sarili sa hangin, binaligtad muna ang ulo mula sa taas, sumuntok patungo sa lalaking nababalutan ng trench. Nakakatawa. Ang lalaking naka-trench coat ay nagsusuot ng mapanghamak na ekspresyon, tumugon ng isang suntok. Bang! Ang napakalaking shockwave ay naghagis ng ulap ng alikabok, ang mga independenteng tipak ng semento ay nakakalat at lumipad. Nang tumira ang alikabok, ang kalahati ng katawan ng lalaking pinahiran ng trench ay nakaimbed sa lupa, hindi makagalaw kahit anong mangyari. Lumuhad si Lito, at sinampal ang kanyang mukha, walang anuman ang isang AAA level na assassin. Sa sinabi nito, binigyan niya ng isang sipa, na sumabog sa ulo ng lalaki. Naglakad si Lito patungo sa puting mamahaling sasakyan ni Micah, sinabi sa kanya, ligtas na ngayon, dapat kang umuwi muna. Nang tumingin sa kanya, nag-aalalang nagtanong si Micah, paano ka? Tumagilid ang mga sulok ng bibig ni Lito, may gagawin pa ako. Ang pribadong tirahan ng Sumanor. Sina Berting, Blake at Teresa, ang tatlo ay nakaupo sa patio, humihigop ng kanilang tsaa. Sinulyapan ni Blake ang oras, at sinabing may masamang ngiti, si Micah, ang kasuklam-suklam na babaeng iyon, ay dapat patay na. Tumango si Berting, ang hitman na kinuha natin sa pagkakataong ito ay mula sa Dark Knight, ang pinakamalaking internasyonal na organisasyon ng assassination. Hindi sila mabibigo. Iyan ay napakahusay. Mula ngayon, ang pamilyang So ay atin na. Pumalakpak si Teresa sa kanyang mga kamay sa pananabik. Bigla, na parang may naalala, tinanong niya ang kanyang ama, tatay, ano ang layunin ng kaparangan na iyon sa ating pamilya? Nang marinig ito, tumigas ang mukha ni Berting. Sumigaw siya, bawal ang zone na iyon. Hindi ka pumunta doon, di ba? Nagprotesta si Teresa, hindi, na-curious lang ako. Medyo lamambat ang ekspresyon ni Berting, sumpa ang lupain doon. Huwag na huwag kang lalapit. Kung ikaw o si Blake ay papasok sa kaparangan na iyon, hindi ako papayag na sunduin ka ng sino man dahil ang pagpasok sa lugar na iyon ay katumbas ng panliligaw sa kamatayan. Nang marinig ito, nagkatinginan sina Blake at Teresa, puno ng pangamba ang kanilang mga mukha. Maya-maya lang, may sumulpat na figure sa dingding. Biglang tumayo si Blake, sino nandyan? Kuya, sigurado ka bang tama ang nakita mo, may tao kaya? Ang lugar na ito ay binabantayan ng husto. Kahit langaw ay hindi makapasok. Tamad na tiningnan ni Teresa ang sarili sa salamin. Biglang may nahulog na dilaw na sako sa harap ng tatlo. Sa sako, may malalim na kulay na bakas, na may mahinang amoy ng dugo na nagmumula sa loob. Lumakad pasulong si Blake na nakakunot ang noo at sinipa ang sako. Sa susunod na segundo, isang ulo ang bumagsak mula rito. Nagulat, si Teresa ay naging maputlang lilam at mabilis na nagtago sa likod ni Berting. Si Berting, na nakatingin sa kalbong ulo, ay may hindi kapani-paniwalang solemna na ekspresyon. Ito ay isang liaison mula sa Dark Knight. Pagkasabi niya ay dahan-dahan siyang kumalas sa sako. Sa loob, may tatlo pang ulo, ang mismong mga miyembro ng Dark Knight. Siya ay sumigaw sa hindi makapaniwala, at patuloy na umatras, ang kanyang mukha ay namutla na parang kumot. Pareho sina Blake at Teresa, ang dalawang magkapatid ay natakot, mapagbantay na tumingin sa kanilang paligid. Sino? Sino sa lupa? Umuungal si Berting na nakakabaliw. Sa sandaling ito, isang piraso ng papel ang marahang nahulog sa kanyang harapan. Lumiit ang mga mata ni Berting. Dali-dali niyang kinuha ang note, na nakasulat, kung may susunod pa, kukunin ko ang ulo mo. Lumipat ang tingin Berting sa signature. Sumigaw siya, Lito. Ang batang iyon. Halos maiyak si Teresa, anong gagawin natin? Sa mahinang boses, sinabi ni Blake, huwag kang matakot. Si Master Chen ay papunta na sa kabisera. Walang alinlangang mamamatay si Lito sa pamamagitan ng kanyang kamay. Kapag siya ay namatay, ito na ang magiging katapusan ni Micah. Ang balita tungkol sa paglalakbay ni Jiven Chen sa kabisera para sa paghihiganti ay mabilis na kumalat sa matataas na lipunan ng lungsod, na naging mainit na paksa. Tinalakay ito ng lahat ng pamilya, sa huli ay naabot ang parehong conclusion. Si Lito ay tiyak na hindi katugma kay Master Chen. Nang hindi alam ito, nagkulong si Lito sa kanyang bahay, nagsasaliksik kung paano gagamutin ang mga sugat sa mukha ng kanyang kapatid na babae. Hindi nagtagal, tinawag siya ni Charles Sheng.
Lito, narinig kong naghahanda ka ng hominin si Grandmaster Chen. Oo, ano naman? Sumagot si Lito sa walang pakialam na tono. May tiwala ka ba? Tanong ni Charles. Bahagyang sumagot si Lito, I do. Pagkatapos ng isang panahon ng pagmumuni-muni, si Charles ay huminga ng malalim, sige, tataya ako dito. Pusta. Tumaya sa ano? Likas na tanong ni Lito. Saglit na nag-alinlangan si Charles, mukhang hindi mo alam, ang mga pamilyang Chin at Su ay magkasamang naglabas ng pahayag, na hinihiling sa lahat ng mga angkan na pumili sa pagitan mo at ni Master Chen, hindi pinapayagan ang pag-abstain. Kung pipiliin ka nila, ibig sabihin ay laban sila sa dalawang pamilya. Dahil dito, sumili ang ngiti sa mukha ni Lito, ilan na ba ang pumili sa akin hanggang ngayon? Si Charles ay awkward na umubo, wala. Pagkatapos ay nagtanong si Lito, ano ang tungkol sa iyo? Sumilip si Charles sa labas ng bintana, malalim na nag-iisip ng matagal, pagkatapos ay mariing sinabi, pipiliin kita. Mahinahong sinabi ni Lito, mabuti, ginawa mo ang tamang pagpili. Lito, huwag na huwag mong pababayaan ang iyong pag-iingat. Ang Panginoong iyon ay hindi ordinaryong tao. Ang buong bansa ng mahigit 1 bilyong tao ay nakagawa lamang ng 5 ganoong individual, maiisip ng isa ang kanilang kahalagahan. Same time na pinayuhan siya ni Charles, kung talagang natigil tayo, mayroon pa akong ilang koneksyon. Maaari kong subukang maghanap ng karagdagang tulong para sa iyo. Kabanata 637. Hindi na kailangan. Tahimik na tumanggi si Lito. Pagkababa ng telepono, napabuntong hininga si. Lumapit si Leslie at nagtanong, Tay, kakampi ka ba talaga kay Lito? Tumango si Charles, dahil siya ang napili ko, siya lang ang mapagkakatiwalaan ko. Wala nang ibang pagpipilian, isa itong sugal. Ito ay hindi isang sugal. Kung hindi natin papansinin, ang ating pamilya Sheng ay maaaring bumagsak ng buo. Kapag natalo si Lito, ang mga pamilyang iyon ay dadagsa at mawawasak ang ating pamilya. Ang mga salita ni Leslie ay lalong naging hindi sigurado. Ang kulay ng mukha ni Charles ay sobrang seryoso, ngunit ang kanyang saloobin ay matatag, tama na, hindi na kailangang sabihin pa. Nakapagdesisyon na ako. Kinabukasan, isa pang pasabog na balita ang dumating. Darating ang Northern Master Anjo Xiao sa kabisera sa loob ng 3 araw, makikipagkita sa Young Master, at mamumuno sa laban ni Hoven Chen at Lito. Nang marinig ang balitang ito, nagkagulo ang buong kabisera. Ang pagtitipon ng 2 master sa kabisera ay isang makasaysayang kaganapan na hindi pa nangyari. At malawak na kilala na si Anjo ay may malapit na relasyon kay Hoven Chen, kaya ang posibilidad ay laban sa binata na tinatawag na Lito. Hindi nagtagal, isang tawag mula kay Garrison ang dumating. Nag-alinlangan siya, Master Argel, sa pagitan mo at ni Master Chen. You don't need to bother about that. Just make the arrangements. And don't reveal my name. Walang pakialam na sabi ni Lito. Tumango si Gary, sige, naiintindihan ko. Sa 3 araw, isang martial arts conference ang gaganapin sa maliit na isla sa gitna ng Jade Lake sa kabisera. Sa oras na iyon, dadalo ang 2 dakilang master mula sa North at South. Sumagot si Lito sa isang nakaka-relax na bilis, kapag naayos na ang usaping ito, bibigyan kita ng angkop na paraan ng paglilinang. Nang marinig ito, si Gary ay labis na nasasabik. Dapat mong malaman na sa makamundong mundo, ang mga pamamaraan ng paglilinang ay napakabihirang, at kahit na ang isang mababang antas na pamamaraan ay dapat makipagkompetensya para sa kayamanan at kapangyarihan. Kung ang isang pamilya ay nakakuha ng paraan ng pagtatanim, tiyak na ipapasa nila ito bilang isang pamana ng pamilya. Ang buong pamilya ay maaaring umunlad sa pamamagitan lamang ng pamamaraang ito ng paglilinang. Magtiwala ka, talagang haharapin ko ang bagay na ito. Mataimtim na sinabi ni Gary. Matapos ibaba ni Lito ang telepono, hindi na siya nag-abala pa tungkol sa anumang bagay at nag-focus sa paggawa ng antidote para sa kanyang kapatid. Di nagtagal, lumipas ang 3 araw. Samantala, naglabas si Hoven ng hamon kay Lito sa internet, na hinihiling sa kanya na magkita sa isla sa gitna ng lawa para sa isang tunggalian. Madaling araw, habang natutulog pa si Lito, nagsimulang tumunog ang kanyang telepono na parang baliw. Hello! Matamlay niyang sagot. Pumasok sa loob ang nagulat na boses ni Micah, hindi ka naman siguro natutulog, di ba? Pinunasan ni Lito ang kanyang mga mata, oo, nagising ako sa ingay mo. My goodness, you're really relaxed. Today's the day you're dealing with Hoven Chen, di ba? How can you be this calm? Si Micah ay namangha. Usually so elegant, she almost blurted out, ano ngayon? Di ba alas 9? Alas 8 pa lang. Napatingin si Lito sa alarm clock.
Walang imek na sumagot si Micah, hindi mo ba gustong bihisan ang iyong sarili ng kaunti? Kahit papaano hindi ka dapat matalo sa departamento ng hitsura. Isinaalang-alang ito ni Lito, pagkatapos ay tumugon, hindi umaasa si Kuya sa hitsura. Sige, bilasan mo at maghanda, baba na ako. Kapag tapos ka na, bumaba ka agad. Si Micah ay nagsalita sa salitang puno ng pagbibitiw. Makalipas ang 10 minuto, nagpakita si Lito. Sinulyapan siya ni Micah, halos malaglag ang kanyang panga sa sahig. Nakasuot siya ng gusot na buhok, nakasuot ng puting t-shirt na kupas sa labahan, maong, at isang pares ng flip-flops. Sumigaw si Micah, Kuya, makikilala mo ang isang master, hindi pupunta sa barbecue. Nagkibit balikat si Lito, para sa akin, walang pinagkaiba ang dalawa. Let's hope you maintain this composure once you're in front of the master. Walang ganang umiling si Micah. Hindi nagtagal, nakarating na ang dalawa sa Jade Lake. Matatagpuan sa katimugang suburb ng Cabecera, na napapaligiran ng mga bundok sa gitna ng isang malawak na lawa, ang tubig ay malinaw at malalim, na lumilikha ng isang maganda, nakamamanghang tanawin. Sa gitna ng lawa, may maliit na isla na may parisukat sa gitna. Sa sandaling ito, maraming malalambot na upuan ang nakaayos na sa paligid ng plaza. Daan-daang tao na ang nagtipon sa tabi ng lawa. Sila ay nagmula sa lahat ng direksyon, sabik na masulyapan ang master sa isang kaharian. Narinig mo ba? Darating din ang bagong sikat na young master na iyon. Of course, I have. I can't imagine what kind of the young master has. It's really something to look forward to. Walang tigil ang bulungan ng mga tao. Sa sandaling ito, sumiksik si Lito sa mga tao, excuse me, pwede bang tumabi kayo? Sino itong ragamuffin na ito? Pumila ka sa likod. Tingnan mo, puro karumihan at karumaldumal. Magkasing edad lang kayo ni young master. Tingnan mo siya, tapos tingnan mo ang suot mo. Ang pagkumpara sa kanya sa young master ay isang insulto sa master. Napatingin ang mga tao kay Lito nang may paghamak. Natuwa si Lito, sa totoo lang, ako ang young master na iyon. Hahaha. Sa kanyang komento, tumawa ang lahat na parang ngayon lang narinig ang pinakawalang katotohanang biro. You're a young grandmaster. Well, lahat tayo grandmaster. A loser, and a grandmaster. I think you're still dreaming. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang isang matalas na boses ng babae, base sa iyong hitsura, nangangahas kang tawagin ang iyong sarili bilang isang batang grandmaster. Wala pa akong narinig na isang grandmaster na nagmamaneho ng bulok na sasakyan na nagkakahalaga lamang ng 10,000 libo. Lumingon si Lito at nalaman niyang si Leia Feng iyon. With her comment, lalong nagtawanan ang crowd. Isang talunan sa pagmamaneho ng isang murang sasakyan, na inaangkin ang kanyang sarili bilang isang grandmaster, sino ka ba sa tingin mo? Walang sabi-sabing umiling si Lito, dumiretso sa maliit na isla. Agad naman siyang pinigilan ng isang staff, anong pangalan mo? Lito. Huminto ang tauhan, pagkatapos ay nagpakita ng pananunuyang mukha, so, ikaw si Lito Argel na humahamon kay Grandmaster Chen. Tumaas ang isang kilay ni Lito, any problem? Tinitigan siya ng staff ng taas-baba, pagkatapos ay ninisyon, iminumungkahi ko na umalis ka, kung hindi, hindi mo malalaman kung paano ka mamatay. Ano? Lahat ba ng staff dito ay minamalas ang mga tao? Tumawa si Lito. Sino ang tinatawag mong aso? Galit na sigaw ng staff. Sa pagkakataong iyon, may lumapit na ibang tao. Oh, hindi ba ito si Kuya Lito? Bakit kanila pinigilan? Kahit nandito ka man ay nanliligaw kay kamatayan, hindi kanila dapat pinakialaman. Si Binfan, na may malamig na ngiti, ay tumingin sa staff, huwag kang tumayo dyan, hayaan mo siyang dumaan. Ang ekspresyon ng staff ay ganap na nagbago, nakangiti ng malawak na parang isang masunuring aso na bumabati sa kanyang amo, oo, young Master Chin. Habang nagkukumpulan ang mga tao, binati nila siya ng magalang, hello, young Master Chin. Ibinuga ni Binfan ang kanyang dibdib na may mapang-asar na ekspresyon sa kanyang mukha. Mula nang magkaroon siya ng suporta ng isang batang pantas, ang pamilya Chin ay umunlad at lubos na iginagalang sa Cabecera. Sinilip niya ng masama si Lito, itinuro ang kanyang naputol na braso, anak, ang sama ng loob na ito, tiyak na ipaghihiganti ko ito ngayon. Bahagyang tumugon si Lito, taglay mo ba ang kakayahang iyon? Ngumisi si Binfan, maaaring hindi, ngunit ang batang pantas. Pagkatapos ng iyong kamatayan, ang iyong nakababatang kapatid na babae, ang iyong pamilya, walang makakatakas sa kanila. Sisiguraduhin kung mamamatay sila sa isang masakit na kamatayan. Ang mukha ni Lito ay naging malamig sa bato, ang kanyang tingin ay nakalok kay Binfan. Sa gitna ng tunog ng matagumpay na pagtawa ni Binfan, humakbang siya patungo sa Lake Heart Island.
Kinagat ni Lito ang gilid ng kanyang mga labi, bumubulong sa sarili, bastos. Kabanata 638. Sa oras na ito, dumating si Micah, na nagpark ng sasakyan, kasama ang kanyang tiyahin na si Myra. Anong mayroon? Umalis ka nga. Napataas ang payat na kilay ni Micah habang sinisigawan ang staff. Nakilala ang kanyang pagkakakilanlan, ang mga tauhan ay hindi nang ahas na magsalita pa at mabilis na tumabi. Lumingon si Micah at sinabi kay Lito, "Tara na." Tumanggaw si Lito, humakbang patungo sa puso ng isla ng lawa. Malamig na ngumuso ang staff, maghintay hanggang ang punk na ito ay mapatay ni Master Chen, tingnan natin kung ano ang ipagmamalaki ninyo. Nang dumating si Lito sa plaza, mayroon ng 100 o higit pang mga tao ang nagtipon. Kabilang sa kanila, ang ilan ay mga kinatawan ng mayayamang pamilya sa kabisera, at ang iba ay mga kilalang martial arts masters. Sa oras na ito, wala sa dalawang grandmaster mula sa Timog at Hilaga ang nagpakita, ilang matatanda ang nagpapalitan ng kasiyahan. Ang pangalan ko ay Ruiwo, kasalukuyang guro ng martial arts, ang aking pagganap ay maaaring wala hanggang sa marka. Isang lalaki na humigit kumulang 50 taong gulang, nakasuot ng kulay abong balabal, ang sumaludaw sa karamihan. Master Wu, huwag kang masyadong mahinhin. Ang iba ay magalang na nambobola. Tumayo ng tuwid si Ruiwo, huminga ng malalim, at dahan-daang itinaas ang kanyang kanang palad, upang makita ang bahagyang nakikitang daloy ng hangin na bumabagsak sa kanyang palad. Ha! Siya ay umungal, itinulak ang kanyang palad pasulong, at ang pagdagsa ng enerhiya ay sumabog. Boom! Sa isang malakas na putok, isang maliit na puno sa hindi kalayuan, kasing kapal ng isang mangkok, ay nahati sa kalahati. Mabuti. Hindi ka panipaniwala. Ang reputasyon ng martial arts master ay hindi walang basehan. Isang palakpakan ang umalangaw sa paligid niya, ang mga tao ay patuloy na tumatango bilang papuri. Hehe, ginagawa ko lang ang part ko. Ikinaway ni Rui ang kanyang kamay, mahinhin na nagsasalita, ngunit hindi maitago sa mga sulok ng kanyang bibig ang isang matagumpay na ngiti. Maya-maya lang, tuloy-tuloy na lumakad ang isang matandang may puting balbas. Master siya. May nakakilala sa lalaki, at mabilis siyang binati. Si Micah ay bumulong kay Lito, ang kanyang pangalan ay Paulo He, at siya ay unang nirerango sa listahan ng mga bayani ng martial arts sa kabisera. Sumulyap si Lito kay Paulo, ngumiti, at walang sinabi. Dahil nandito si Master, bakit hindi tayo bigyan ng demonstrasyon, at saksihan natin ang lakas ng numero 1 sa listahan ng bayani ng kabisera. May pumukaw agad sa mga tao. Si Paulo ay nagbigay ng isang mahinang ngiti at iwinagayway ang kanyang kamay, na nagsasabing, sa pagdating ng 2 dakilang master mula sa Hilaga at Timog, hindi ko ipapahiya ang aking sarili. Noon lang, biglang humakbang si Binfan, tinuro si Lito at sinabing, ito si Lito na nanakit sa Southern Master. Paano kung si Master He ang unang kunin? Sa paglabas ng mga salitang ito, lahat ng mata ay agad na nakatuon kay Lito. Ngumisi si Paulo He, nakatingin kay Lito, anak, pinapayuhan kitang umuwi. Huwag mong ligawan si kamatayan. Lito curved his lips into a smirk, sino ang nanliligaw kay kamatayan ay hindi pa rin sigurado. Malaki ang pinagsasabi mo. Isang engranding Southern Master, paano siya may insulto ng isang greenhorn na katulad mo, masyado mo bang tinatansya ang sarili mo? Umungol si Paulo, at ang kanyang palad ay biglang nag-ipon ng pag-inog ng hangin. Ang pag-ikot ng hangin ay mas malakas kaysa sa naunang pag-inog ni Ruiwo, at ang lakas nito ay mas malaki kung ihahambing, na humahatak mula sa mga tao. Malakas na umatras, si Paulo ay lumipad ng ilang metro palayo at iwinagayway ang kanyang kamay patungo sa lawa. Boom! Ang ipu-ipo ng hangin ay lumipad patungo sa lawa, tulad ng isang maliit na bomba na bumabagsak sa tubig, na nagpapadala ng tubig na tumalsik kung saan-saan at ang lupa ay mahinang nanginginig. Mabuti. Master siya ay talagang kasing kilabot ng kanyang reputasyon. Baka sa mukha ng lahat ang pagtataka, at lahat sila ay nagpalakpakan. Bumaba si Paulo sa lupa, sinulyapan si Lito, anak, ano sa palagay mo ang galaw kong ito? Tumanggaw si Lito, hindi masama. Ngumisi si Paulo, at least may alam ka. Kung hindi mo man lang ako matalo, huwag mo nang banggitin ang Grandmaster. Iminumungkahi ko na humingi ka na lang ng tawad sa pagkamatay mo. May iligtas nito si Master Chen sa gulo ng pakikisangkot. Gayunpaman, umiling si Lito. Nagsalubong ang kilay ni Paulo, anong ibig mong sabihin? Bahagyang kinagat ni Lito ang kanyang mga labi, noong sinabi kung hindi ka masama, ang ibig kong sabihin ay kumpara sa mga basurang ito, hindi ka lang masama. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad na nagalit ang lahat. Anak, ang lakas ng loob mong insultuhan kami. Si Ruiwo ang unang tumayo at malamig na sinaway, ang yabang na brat.
Bawat martial arts master dito ay may respetadong posisyon sa nation. Sino ka sa tingin mo para saran kami? Ngayon, tuturuan kita ng ilang asal sa ngalan ng lahat. Dahil doon, tumalon siya patungo kay Lito, ang kanyang kamao ay umiikot sa hangin, nakatutok mismo sa dibdib ni Lito. Nang malapit ng dumaong ang suntok, mabilis na pinadulas ni Lito ang kanyang mga paa, umiwas sa gilid, habang casual na hinahampas ang balikat ni Ruiwo. Nagbago ang ekspresyon ni Ruiwo, at umatras siya ng ilang metro, na sinundan ng malamig na ngiti. Anak, sinusubukan mo ba akong kukulitin? Nag-cross arm si Lito at mahinahong tumugon, subukan mong igalaw ang iyong kanang braso. Ngumuso si Ruiwo at ginalaw ang kanang braso. Pero biglang nagbago ang ekspresyon niya. Hindi niya maramdaman ang braso niya. Ang aking braso. Kasabay nito, sunod-sunod na tunog ng crack ang ibinuga mula sa kanyang braso. Ang mga mukha ng lahat ng naruroon ay agad na nagbabago. Bilang mga martial artist, madali nilang mahahalata na ang lahat ng litid at buto sa braso ni Ruiwo ay nabali. Ito ay ginawang ganap na walang silbi. You little brat, since you've discarded my arm, I'll make sure you pay. Sa isang baluktot na ekspresyon sa kanyang mukha, si Ruiwo ay nag-isip ng isang malakas na ipoypo sa kanyang palad at pinaputok ito patungo kay Lito. Ang welga na ito ay malinaw na isang nakamamatay na pagbaril. Ang mga taong nakapaligid sa kanila, gayunpaman, ay nanunood lamang na may mga hindi magandang ekspresyon, walang sino man ang humakbang upang mamagitan. Lumingon si Lito kina Micah at Myra at sinabing, huwag kang gumalaw, tumayo ka sa likod ko. Biglang nag-iba ang hangin sa paligid niya, nagiging alon at parang alon na parang may pattern na parang tubig na umaagos. Sa sandaling pumasok ang ipoypo sa mga pabago-bagong airwave na ito, agad itong humihina at nawawala sa isang iglap. Nang makita ang eksenang ito, biglang nagbago ang mukha ni Paolo nang agad niyang binalaan si Ruiwo, mag-ingat. Ngunit huli na. Sa sumunod na segundo, wala na si Lito sa kanyang orihinal na posisyon. Bago pa makapag-react si Ruiwo, nakaramdam siya ng matinding suntok sa kanyang dibdib at pinalipad siya ng mahigit 10 metro ang layo. Dahan-dahang bumaba si Lito sa lupa, naglalakad patungo kay Ruiwo, ang bawat hakbang niya ay puno ng pamatay na layunin. Biglang may hamarang na lalaki sa daraanan niya. Young man, do me a favor. Please spare him, pakiusap niya. Ang mga mata ni Paolo ay mahigpit na nakatuon kay Lito. Tumigil si Lito, pagkatapos ay tumango. Ngunit sa sandaling nakahinga ng maluwag si Paolo, ang mga sumunod na salita ni Lito ay naging sanhi ng pagbabago ng kanyang mukha. Ang pag-iwas sa kanya ay katanggap-tanggap, kung mamatay ka sa kanyang lugar. Malamig na tinatitigan ni Lito si Paolo. Sa mga salitang iyon, isang kaguluhan ang nanag sa mga tao, na para bang isang napakalaking alon ang itinayo sa gitna nila. Ano ito, hindi ba masyadong mapangahas ang batang ito? Sino ba siya sa tingin niya? Ni hindi niya karapat-dapat na itali ang sapatos ni Master, walang muwang na magsalita-salita siya ng ganyan. Sa sandaling ito, ang mukha ni Paolo ay malungkot. Siya ay palaging pinapahalagahan, kahit na ang mga mahahalagang tao sa lipunan ay kailangang magbigay sa kanya ng nararapat na paggalang. Binata, sinusubok mo ang pasensya ko. Lalong nagdilim ang mukha ni Paolo. Agad na pinuri ng mga tao, talagang master. Walang makakapantay sa kanyang pagpaparaya. Gayunpaman, hindi ito nakita ni Paolo sa parehong paraan. Kanina nang basagin ni Lito ang braso ni Ruiwo, nalaman niya na ang kapangyarihan ni Lito ay kapantay ng kanyang sarili. Kung talagang nakipag-away at natalo siya, paano siya makakalagpas sa hinaharap? Sa sandaling ito, malakas na inihayag ni Binfan, Master He, maging mapanindigan, at turuan ang mayabang na walang modo na ito ng leksyon. Tapusin mo siya. Nang marinig ito ng iba, mabilis na nagsiparinig. Iniwan nito si Master He sa isang awkward na posisyon. Walang gana siyang tumayo at sinabing, considering your young age, I won't take advantage of you. As long as you can take one of my punches, I won't hold anything against you. Pagkatapos magsalita, hindi napigilan ni Master He ang manalo, iniisip kung gaano siya katalino. Ang kanyang mga kredensyal ay hindi mapag-aalinlanganan. Isang ganap na suntok mula sa kanya, at ang batang ito ay walang laban. Ngunit ang pagsasabi ng mga bagay sa paraang ito ay nagpakita rin sa kanya ng mapagbigay. Para itong umani ng dobleng benepisyo. Ngayon ay oras na upang makita kung tatanggapin ng bata ang hamon. Sige. Walang pakialam na tumango si Lito. Ang master ay hindi niya napigil ang mapangiti, dahil pareho silang yumako sa kanilang mga posisyon. Tumahimik ang venue, nakatutok ang tingin ng lahat sa gitna ng plaza, nakayuko ang mga leeg sa pag-asam ng drama na mangyayari. Master, huminga siya ng malalim.
Ang totoong chi sa loob niya ay mabilis na umiikot, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamao. Isang liwanag at gintong ningning ang nananatili sa kanyang kamao, ang nakakasilaw na ningning nito ay gumagalaw sa isang nakakabighaning sayaw. Ang malakas na enerhiya na nagmumula sa loob niya ay nagdulot ng maliliit na buhawi na nabuo sa paligid niya. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang kakaibang pamamaraan ng kamao ng ating pamilya, ang God Fist ng Thai Mountain. Si Paulo ay napaungol ng may pananakot, ang likod ng kanyang paa ay mabangis na sumipa sa lupa. Dahil sa sobrang lakas, lumikha ito ng maliit na butas na may diameter na 1 metro. Buong katawan ni Paulo ay itinapon sa hangin, ang kumikinang sa kanyang kamao ay naging maapoy na pula. Kasabay ng kanyang kamao, isang malakas na bugzo ng hangin ang sumugod kay Lito. Nililipad pa ng hangin ang mga tao sa paligid. Si Lito, sa kabilang banda, ay tahimik na nakatayo ng walang ekspresyon. Habang papalapit ang kamao ni Paulo ay bigla niyang itinaas ang kanang kamao at hinampas ito ng malakas. Boom! Isang malakas na ingay. Panay ang tunog ng pagsabog sa hangin, tulad ng dagandong ng kulog sa panahon ng bagyo. Sa tulalang tingin ng mga manunood, sabay na napaatras sina Lito at Paulo. Gayunpaman, isang hakbang paatras lamang si Lito, pagkatapos ay tumigil, habang si Paulo ay napaatras ng 12-dosenang hakbang, sa wakas ay bumagsak sa isang higanting bato, nabasag ito bago siya halos tumigil. Tumigil lang, lumuhad siya sa isang tuhod at nagluwa ng isang subo ng sariwang dugo. Ang lahat ay malinaw na nakita na ang mangga sa kanyang kanang braso ay ganap na napunit, ang buong braso at balat ay mataba, na nagpapakita ng puting buto, lubhang nakakatakot. Tahimik. Mahigit sa 100 tao sa pinangyarihan, ngunit walang hininga ang maririnig sa sandaling ito. Ang lahat ay natigilan, kahit na nakakalimutang huminga. Pinunasan ni Paulo ang sariwang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig, ang kanyang puso ay kumikilos na tulad ng magulong alon. Nagkamali siya. Nagkamali siya. Ang lakas ni Lito na ito ay hindi halos katulad ng sa kanya, ngunit higit pa sa kanya. Sa itaas niya, maaari bang isang Grandmaster? Paano ito posible? Para mayroong isang batang Grandmaster, at ngayon ay may isa pang lilito. Karaniwan na ba ang mga Grandmaster sa panahon ngayon? Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang tanggapin ang hamon ni Hovenchen. Nang siya ay nawala sa kanyang ligaw na pag-iisip, isang pares ng itim na flip-flop ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sino ang dapat mamatay, siya o ikaw? Ang walang malasakit na boses ni Lito ay nagmula sa itaas ng ulo ni Paulo. Natigilan ang ekspresyon ni Paulo, tumangala siya kay Lito, at pagkatapos ay sinulyapan si Ruiwo na nakahiga sa hindi kalayuan. Siya. Dapat mamatay siya. Please don't kill me. Nang walang pag-aalinlangan, si Paulo ay nagsusumamo. Yumuko si Lito, diretsyong tumingin kay Paulo, at nginisyon, ano? Hindi mo kailangang iligtas ang iyong dignidad. Ang kanyang mga mata ay itim na itim, nagtataglay ng katahimikan at lamig na nagbibigay ng panginginig sa isa. Si Paulo ay natakot hanggang sa malagutan ng hininga, paulit-ulit na yumuko sa lupa, hindi mo kailangang iligtas ang aking dignidad, maaari mong ituring ang aking dating pagmamayabang bilang isang pagsasalita. Sa pagharap sa buhay at kamatayan, ano ang kahalagahan ng karangalan? Ano ang kahalagahan ng dignidad? Kabanata 639. Habang nakatingin kay Paulo na nakaluhod sa kanyang paanan, hinisyon ni Lito, hindi ka karapat-dapat na tawaging master. Matapos siyang sipain, naglakad si Lito papunta kay Ruiwo. Namutla si Ruiwo sa takot. Hindi niya pinangarap na ang ordinaryong batang lalaki na ito ay magkakaroon ng ganitong kakilakilabot na kasanayan sa martial arts. Kahit si Paulo ay walang karibal sa kanya. Mga huling salita. Si Lito, na nakatingin kay Ruiwo, ay nagsalita ng walang pakialam. Napalunok, iginala ni Ruiwo ang kanyang mga mata at sinabing, hindi mo ako mapapatay. Ang lugar na ito ay teritoryo ng mga master teacher mula sa north at south na mga paaralan. Kung arbitraryo kang pumatay ng isang tao dito, makikita mo na hindi nirerespeto ang parehong mga master. Malamig na tumawa si Lito. Ano ang halaga ng mga tinatawag na masters? Nang bumagsak ang mga salita ni Lito, umalangaw-ngaw ang isang namamaos na boses mula sa malayo. Parang hindi igalang ng binata ang master sa ganoong paraan, curious ako, gusto ni Master Chen na makita ito ng sarili kong mga mata. Nang marinig nila ang boses na ito, natigilan ang lahat at lumingon para matukoy ang pinanggalingan. Tingnan mo ang lawa. May sumigaw. Napalingon ang lahat sa pinanggalingan ng boses at nakita ang isang matanda na nakasuot ng puting damit na tumatapak sa tubig ng kumikinang na lawa. Ang matanda sa puting roba ay may manipis na mukha at mahabang buhok na umaagos pababa na para bang siya ay malalim na nahuhulog sa sining ng dawis.
Bahagyang nakasandal sa harap, habang ang kanyang mga paa sa alon, sumulong siya sa kahangahangang bilis, na naging sanhi ng pagtilamsik ng tubig at lumikha ng mga alon na mas mataas sa 3 metro sa likuran niya. Ang lahat ay natigilan sa katahimikan, nakalimutan kahit na pumalakpak. Gayunpaman, walang ekspresyon si Lito, malamig na nakatingin sa matanda. Hanggang sa tumapak ang matanda sa dalampasigan at pumasok sa plaza ay nabalik ang lahat sa realidad. Master Chen. Isang tingin ng lubos na paggalang ang lumitaw sa mukha ng lahat, at agad silang lumuhad ng sabay-sabay, na bumubuo ng dagat ng nakaluhod na mga pigire. Sa sandaling ito, kakaunti lamang ang nananatiling nakatayo. Imposibleng hindi sila mapansin. Nakatayo sina Lito, Micah, at Myra, kasama sina Charles at Leslie sa hindi kalayuan, at, syempre, ang pangalawang Miss Jade Chu ng Sambahayan Chu, at si Gilbert Gao, na dumating upang kumatawan sa pamilya Gao. Tinatanaw ang dagat ng nakaluhod na mga pigire, tumango si Master Chen na may kasiyahan. Nang lumingon ang kanyang tingin kay Lito at sa iba pang nakatayo, bahagyang nagdilim ang kanyang ekspresyon. Bakit hindi pa kayong lahat nakaluhod? Ang boses niya, kahit hindi malakas, ay parang kulog na sumasabog sa pandinig ng lahat. Isang malakas na pressure ang lumundag sa mga tao na parang bagyo, na para silang binibigatan ng napakalaking bato. Tahimik na nagtiis si Charles at ang iba pa, ngunit walang palatandaan ng anumang pagpayag na umatras. Ibinaling ni Binfan ang kanyang tingin kay Charles at sa iba pa, naglakas loob kang kalabanin ang Grandmaster at suportahan si Lito. Kaya, ikaw si Lito. Malamig na tinitigan ni Master Chen si Lito, pagkatapos ay iniwas niya ang kanyang tingin kina Charles, Micah, at sa iba pa. Nagkamali kayo ng pagpili. Pagkatapos kong mapatay ang hamak na ito, wala ni isa sa inyo ang makakatakas sa parusa. Sa sandaling ito, si Lea Feng, na nakaluhod sa isang tabi, ay nagsalita kay Gilbert, Tito, pakiusap hikayatin si Lito na umatras, ayaw kong hilahin niya tayo pababa. Napakunot ng noo si Gilbert at binigyan si Lea ng isang sampal sa mukha, tumayo ka. Tinapin ni Lea ang kanyang mukha, tinitigan si Lito ng masama, hindi ako tatayo. Tingnan mo lang siya, paano niya matatalo si Master Chen. Ayokong mapatay dahil sa kanya. Dahil doon, iniyuko niya ang kanyang ulo ng 3 beses patungo kay Hoven Chen, Lady Lea Feng sa iyong presensya, Master. Medyo nasiyahan si Hoven sa ugali ni Lea, tumango siya, magaling ka, mas matalino kaysa sa iba. Tuwang-tuwang sinabi ni Lea, lagi kong hinahangaan ang iyong reputasyon, guro, at handa akong pagsilbihan ka kahit na ito ay pagbuhos lamang ng tsaa. Mangyaring payagan ako. Tumango si Hoven, mabuti, dahil matalino ka, maaari mo na akong sundan mula ngayon. Nang marinig ito, napuno ng kagalakan si Lea. Sa puntong ito, ang mga nasa paligid ay nagsimulang magbigay ng kanilang naiinggit na tingin sa kanya. Dapat malaman na ang makapaglingkod kay Master Chen, kahit bilang isang katulong na naghahain ng tsaa, ay may mahalagang katayuan, at ang mga ordinaryong tao ay hindi nang ahas na masaktan. Binigyan ni Lea si Lito ng isang matagumpay na tingin, dapat mong ihinto ang paglaban ng walang kabuluhan. Ano man ang katayuan o kakayahan, hindi ka kapantay ni Master Chen. Dapat kang lumuhad ngayon at tingnan kung mabitawan ka ng guro. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan ni Lito, umiling-iling, nakakaawa, mali ang napili mo sa huli. Para ikumpara siya sa akin. Hindi lang siya ang kapareha ko. Ignorante na bata, ngayon ay masasaksihan mo ang galit ng Grandmaster. Ang kanyang mga salita ay direktang nagpagalit kay Hoven, at kaagad pagkatapos ng tunog ng kanyang sinabi, isang malakas na chi ang sumabog mula sa kanyang katawan. Boom! Ang mga kalapit na tao ay tinatangay ng ilang metro ang layo, at umuungal ang malakas na hangin sa maliit na isla, na may maitim na ulap na mabilis na nagtitipon sa itaas. Lahat ay nagpakita ng mga mukha ng takot, lahat sila ay nagpatira pa, guro. Ito ang kapangyarihan ng isang guro. Si Ruiwu naman ay tuwang-tuwa. Sa naruroon si Master Chen, nadama niyang ligtas ang kanyang buhay. Palihim na humahajijek, may paa na biglang dumapo sa dibdib niya nang wala sa oras. Hindi mo ba akalain na makakatakas ka? Ngumuso si Lito, humahakbang ng malakas. Basag. Buong bumagsak ang dibdib ni Ruiwu, na tinapos ang kanyang buhay sa lugar. Ang eksenang ito ay nagparamdam kay Hoven ng matinding enerhiya, 10 beses na mas malakas kaysa dati, binata, masyado kang mapangahas. How dare you commit murder in my presence? Tatay, ano ang dapat nating gawin? Masyadong makapangyarihan si Hoven, si Lito siya. Halos maluha-luha si Leslie. Sa ilalim ng nag-aalalang mga titig ni na Charles at Micah, marahang tinapik ni Lito ang kanyang paa sa lupa. Nag-hover siya sa hangin at tumayo sa ibabaw ng pavilion.
Nginitian niya si Hoven, matanda, hindi mo ba naisip iyon? Kung ako ay mapangahas, ito ay dahil mayroon akong dahilan upang maging ganoon. Sa ilalim ng tingin ng lahat ng tao, dahan-daang itinaas ni Lito ang kanyang kanang kamay, itinuro ang lawa. Ang sumunod ay nag-iwan sa lahat ng mga ekspresyon ng hindi paniniwala. Biglang, ang tubig ng lawa ay sumailalim sa isang makabuluhang pagbabago, isang malaking puyo ng tubig ang lumitaw sa gitna, ang mga alon ay dumadaloy dito sa mabilis na bilis. Mula sa loob ng whirlpool na ito, unti-unting umakyat ang isang water sword na halos 10 metro ang haba. Nang makita ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Jovern, ngunit umiling lang siya at sinabing, palabas lang ito. Magaling. Isang ngisi ang lumitaw sa mga labi ni Lito. Sa isang pitik ng daliri, humiwalay ang espadang tubig sa lawa at tumaas sa likuran niya. Nakatayo sa harap ng napakalaking water sword, tumayo si Lito, na nagpalabas ng hindi masabi na pagkamangha at visual impact. Nang makita ang nakakagulat na pagpapakitang ito, ang lahat ay nabigla. Tao pa ba siya? May nauutol sa gulat. Sa puntong ito, ang mga mukha ng mag-amang Chin duo ay hindi gaanong kaaya-aya, ang lakas ni Lito ay higit na nalampasan ang kanilang mga inaasahan. What's use of looking good? I can't possible be a match for a grandmaster. Si Leia ay mukhang namumuhi pa rin, kumbinsido na tama ang kanyang pinili. Eksakto, tiyak na mapapatay siya ni Master Chen. Sa loob-loob na pag-amin ni Binfan. Sa sandaling ito, si Hoven ay hindi rin dapat madaig, ang kanyang kanang kamay, na umiikot sa isang napakalaking gintong puyo ng tubig, na mabangis na inilunsad patungo kay Lito. Kasabay nito, bahagyang sumigaw si Lito, at ang water sword ay tumama kay Hoven. Ang wind vortex at water sword ay nagtagpo sa gitna ng hangin, na nagsabog ng mga patak ng tubig kung saan-saan, kaya't ang buong isla ay tila nabasa sa isang malakas na buhos ng ulan. Boom! Ang kalangitan sa itaas ng isla ay nagliliwanag sa mga kidlat at dagindong ng kulog, mga gumugulong na ulap na pumupuno sa kalangitan na tila katapusan na ng mundo. Ito ba ang lakas ng Grandmaster? Well-deserved reputation talaga. Napasigaw ang lahat sa sobrang sindek. Hey, bata! Wala kang kapantay sa akin. Mas mabuting lumuhad ka at tanggapin ang kapalaran mo, ginisyon ni Hoven na may malupit na kislap sa kanyang mga mata. Gayunpaman, nagbago ang kanyang ekspresyon sa sumunod na segundo. Sa itaas ng lawa, may lumitaw na higit sa 10 whirlpool. Sa ibabaw ng bawat whirlpool, isang dambuhalang tubig na espada ang bumungad. Ang mga water sword ay dahan-daang tumaas, higit sa 10 ang bilang, na nakahanay upang bumuo ng isang sword formation, na nakatutok ng diretso kay Hoven. Paano magiging ganito? Sa pagliit ng kanyang mga mata, ang mukha ni Hoven ay may nakasulat na hindi paniniwala at takot. Bilang isang Grandmaster, alam na alam niya kung gaano karaming kapangyarihan ang kailangan para manipulahin ang daloy ng tubig para makabuo ng gayong water sword. Ilang sandali lang ang nakalipas, maaari niyang lokohin ang kanyang sarili, sa pag-aakalang isa lamang itong marangyang panlilinlang na ginawa ni Lito. Ngunit nang makita ang higit sa 10 espadang tubig na ito, lubos siyang natigilan. Kahit na sinubukan niya ang kanyang pinakamahirap, maaari lamang niyang kontrolin ang hindi bababa sa 2 mga espada ng tubig sa parehong oras, lalo na ang higit sa 10, ito ay hindi kapani-paniwalang kakilakilabot. Sa ilang paghinga lang, ang mga espadang tubig ay sumugod na. Dali-dali silang hinarang ni Hoven gamit ang kanyang mga kamao. Boom! Ang napakalaking water sword ay dumaikit sa kanyang ulo, si Hoven ay mabilis na umatras ng ilang 10 hakbang, at sa wakas, kasabay ng isang kalabog, siya ay napaluhod. Binasag ng kanyang mga tuhod ang 2 malalim na hukay sa lupa, na nagsipa ng alikabok. Si Lito ay humakbang pasulong, lumapag sa kanyang harapan at sinabi sa isang dismissive na tono, tanggapin ang pagkatalo, ililigtas ko ang iyong buhay. Kahit na paulit-ulit na binyantaan ni Hoven na papatayin siya, malinaw kay Lito ang tama at mali, umiral ang 5 master na ito, gumanap sila ng mahalagang papel sa katatagan, hindi siya madaling pumatay ng tao. Ninatngat ni Hoven ang kanyang mga ngipin, sa sandaling ito, nagmula sa kanyang katawan ang mga tunog ng crack, halos madurog ang kanyang mga buto. Natalo ako. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, si Hoven ay nagsalita ng husto. At sa sandaling sinabi niya ang mga salitang ito, tuluyang nawala ang pressure sa kanyang katawan. Walang pag-aalinlangan na ikinaway ni Lito ang kanyang kamay, ang higit sa 10 espada ng tubig ay nahulog pabalik sa tubig, ang napakalakas na tunog ng agos ng tubig ay nakakabasag ng lupa. Direktang bumagsak si Hoven sa lupa, ang kanyang katawan ay ganap na walang lakas. Sa puntong ito, ang mga mukha ng mag-amang Chin ay naging sobrang pangit.
Micah, pinili mo talaga ang tamang tao, talagang pambihira siya. Bahagyang nagsalita si Myra, ang kanyang magiliw at kalmadong tingin ay nakatitig kay Lito sa di kalayuan. Sa kasabikan, pinalakpak ni Leslie ang kanyang mga kamay, napabulalas, tatay, tama ang taya natin. Nanalo si Lito. Pakiramdam na nailigtas mula sa isang sakuna, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Charles, niyakap ang kanyang anak na babae. Si Gilbert, sa kabilang banda, ay higit na binubuo. Pagkatapos ng lahat, personal niyang nasaksihan si Lito na tinalo ang isang eksperto sa martial arts, hindi niya nakitang nakakagulat ang resulta. Sa lahat, si Leia ay nagsuot ng pinakapangit na ekspresyon. Siya ay mukhang hindi kapani-paniwalang damumi, hinding-hindi niya maiisip na matatalo ni Lito, na kanyang hinamak, ang Grandmaster. Namamaga ang mukha niya na parang sinampal. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Biglang umalangaw-ngaw ang palakpakan, at dahan-dahang pumasok sa eksena ang isang nakasuot na matandang lalaking nakaitim. Hindi ko inaasahan na ang ating martial arts community ay magkakaroon ng napakaraming talento, lubos akong napanatag. Ito ay ang hilagang Grandmaster, si Anjo Xiao. Mabilis na lumapit si Binfan, malakas na sinabi, Master Anjo, ininsulto ni Lito ang Grandmaster kanina. Masyado siyang mayabang, kailangan siyang turuan ng leksyon. Oo, umaasa kami sa patas na paghatol ng Master. Tumango rin si Leia, walang ibang hinihiling kundi ang North Grandmaster Anjo na direktang pilayin si Lito. Sinulyapan ni Anjo si Lito, nagtanong, so, wala ka talagang pakialam sa posisyon ng Grandmaster. Nakakagulat, tumango si Lito at sumagot, oo. Nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Anjo, sa tingin mo ba ay mas malakas ka kaysa sa isang Grandmaster? Walang pakialam na sumagot si Lito, walang halaga ang isang Grandmaster. Bastos. Dumilim ang mukha ni Anjo, basta-basta siyang pumulot ng dahon sa puno at itinapon ito. Ang dahon, na parang kutsilyo, ay inihagis kay Lito. Gayunpaman, nakakagulat, sa kalagitnaan, ang dahon ay biglang huminto at naghang sa hangin. Parehong nakatayo sina Lito at Anjo, tila hindi kapansin-pansin sa unang tingin, ngunit naunawaan ng karamihan na ang dalawa ay lihim na nakikipagbuno sa isa't isa. Biglang nanginig ang dahon at bumaril kay Anjo. Nagbago ang mukha ni Anjo habang nagmamadaling umiwas. Klang! Sinamahan ng isang matalim na tunog, ang dahon ay nakaimbed sa granite pillar. Tumingin si Anjo sa dahon, ang kanyang mga mata ay walang humpay na nabigla, natahimik siya ng mahabang sandali bago itinaas ang kanyang mga kamay kay Lito sa isang napakagalang na paraan, ibinibigay ko ang aking paggalang sa dakilang guro. Ang kanyang pahayag ay nagdulot ng agarang katahimikan sa mga naroroon. Kabilang sa 5 Grandmasters, ang isa mula sa Northern Faction, ay talagang tinatawag ang isang binata bilang isang Great Master. Kasama ang mga socialite ng kabisera at ang mga martial arts masters, lahat ay nakanganga, ang kanilang mga bibig ay sapat na malawak upang lunukan ang isang buong itlog. Gayunpaman, hindi pinansin ni Lito ang mga titig na ito, at lumapit kay Lucas at sa kanyang anak na si Binfan. So, I heard gusto mong lipulin ang buong pamilya ko. Ang walang pakialam na tingin ni Lito ay dumaan sa malamultong mukha ng mag-ama. Kabanata 640. Malamig na sagot ni Lucas, bata, huwag ka munang masyadong maangas. Hindi pa dumarating ang young Grandmaster, at siya ang gulugad ng aking pamilya Chin. Ngumisi si Lito, oh, talaga. Pagkasabi niyo ay humakbang siya pasulong. Nabalot ng takot ang mag-amang Chin, kaya patuloy silang napaatras. Galit na sinabi ni Binfan, kung maglakas loob kang lapitan kami, tiyak na pire-piresuhin ka ng young Grandmaster. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Gary sa harap ng lahat. Sa sandaling makita ni Lucas si Gary, tuwang-tuwa siyang sumugod sa kanya, Chairman Son, nandito ka na sa wakas. Nasaan ang young Grandmaster? Sinulyapan siya ni Gary, hindi man lang huminto sa kanyang mga hakbang, at dumiretso kay Lito. Tumango siya, Master Argel. Nawala ang ngiti sa mukha ni Lucas, Chairman Son, ano ang tawag mo sa kanya? Ang taong ito ay karapat-dapat pang ang tawaging Master. Napabuntong hininga si Gary, umiling-iling, Lucas, ikaw ay tunay na walang kaalam-alam. Ang taong nakatayo sa harap mo ay walang iba kundi ang sikat na young Grandmaster ng kabisera. Ang anunsyo na ito ay nagdulot ng kaguluhan sa mga tao. Ang Northern Grandmaster na si Anjo ay tinapik ang kanyang baba, bumulong sa kanyang sarili, no wonder. Samantala, ang mga mukha ng mag-ama ng pamilya Chin ay hindi maaaring maging mas malagim. Ito ay dahil bigla nilang naalala na 75% ng mga ari-arian ng pamilya Chin ay ibinigay kay Lito. Thud. Direktang lumuhad si Lucas, Master Argel, hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Nakikiusap ako sa iyong awa.
Galit na sinabi ni Binfan, "Ama, bakit ka lumuhad sa harap niya? Ang punk na ito ay hindi posibleng maging isang batang Grandmaster. Tiyak na nagsasabuatan sila para linlangin tayo." Pinutol niya ang braso ko, gusto ko siyang patayin. Smack! Diretso siyang sinampal ni Lito sa mukha. Lumipad pa atras si Binfan, puno ng dugo at laman ang kanyang mukha, at agad na nahulog na wala ng buhay. Nang makita ito, labis na natakot si Lucas, binasa niya ang sarili. Isang madilaw na likido ang umagos mula sa kanyang pandiya. Muling humampi si Lito, na nagpatigil kay Lucas. Para naman sa mga basurang tulad niya, kahit ang pagbitaw ng dagdag na salita ay parang sayang. Lumapit si Lito kay Micah, kumuha ng dokumento, at tahimik na sinabi, "Ito ang dokumento ng paglilipat ng ari-arian ng pamilya Chin. Sa iyo na ito." Napatulala si Micah, ang kanyang kaakit-akit na mukha ay puno ng hindi paniniwala. Ang kayamanan ng pamilyang ito ay mahigit 100 milyon. Sigurado ka bang gusto mong ibigay ito sa akin? Kinusat niya ang kanyang mga mata, nakatingin kay Lito. Tumango si Lito, "Dahil sa iyong pananaw, karapat-dapat ka sa kapalarang ito." Nagpapasalamat, tumingin si Micah kay Lito, "Salamat. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Deserve mo ito," walang pakialam na sagot ni Lito. Samantala, sina Berting, Blake at Teresa ay pawang puno ng inggit, paninibugho, at puot. Hindi nila maiwasang maagaw ang dokumento mula sa mga kamay ni Micah. Sa sandaling ito, lumingon si Lito, ang kanyang walang malasakit ngunit kahangahangang mga mata ay tumatama sa karamihan. Marami sa kanila ang nanginginig sa takot. Kanina lang nila kinukutya si Lito at pinagsisisihan nila ito, puno ng takot. "Flo ang brocade, paprotektahan ko siya. Sino mang maglakas loob na sumalungat sa kanya ay sumasalungat sa akin, Lito." Sabi ni Lito sa malakas na boses, na may malakas na awtoridad. Paulit-ulit na tumango ang lahat ng hindi nangangahas na sumalungat, "Oo. Oo." Hindi na nagsalita pa si Lito, tumalikod na para umalis. Nang madaanan niya si Leia, biglang huminto ang kanyang mga hakbang habang nakatingin sa kanya, "Sabi ko sa iyo, pagsisisihan mo ito." Tumulo ang luha sa mga mata ni Leia, at siya ay nasa bingit ng pag-iyak. Gayunpaman, kinagat niya ang kanyang labi, pilit na pinipigilang pamatak ang mga luha. "Hindi na natin kailangan magkita. Kahit para kay Gilbert, hindi na kita makikilala." Umiling si Lito, hindi na muling tumingin sa kanya, at naglakad na lang palayo. Sa wakas ay tumulo ang luha ng panghihinayang ni Leia sa kanyang mukha. Siya ay labis na nagsisi, dahil nagkaroon siya ng magandang pagkakataon na mapalapit kay Lito at magkaroon ng magandang relasyon sa kanya, ngunit sinayang niya ito ng lubusan. Lumapit si Gilbert sa tabi niya, umiling-iling at bamaantong hininga, "Ikaw. Walang isip. Ipinakilala kita sa kanya para bigyan ka ng pagkakataong mapalapit kay Master Argel. Napakalaking swerte nito. Kahit na maging ordinaryong kaibigan ka lang sa kanya, walang hanggan ang pakinabang nito sa iyo. Pero paulit-ulit mo siyang sinisiraan, walang modo ka lang." Matapos sabihin ito, hindi na siya pinansin ni Gilbert at nagpa siya na huwag nang makihalubilo pa sa kanya, ang kanyang pinsan. Pinunasan ni Leia ang kanyang mga luha at ipinadyak ang kanyang paa, bumulalas, "Hindi ako susuko, kaya paano kung Grandmaster siya? Napakawalang puso niya sa akin ngayon, pagsisisihan ko siya balang araw." Sina Berting, Blake at Teresa ay lalabas na sana nang may biglang hamarang sa kanilang dinadaanan. "Elder Brother Su, ikinalulungkot ko na hindi natin maipagpatuloy ang ating nakaraang pagtutulungan," ang tagapagsalita ay ang patriarch ng pamilya Zing. Nagbago ang mukha ni Berting, "Kuya Zing, ikaw." Tumawa ang patriarch ng pamilya Zing, "Kaibigan ko, harapin ang realidad ngayon. Dahil ang batang Grandmaster ay pumanig kay Micah, wala kayong pag-asa." Dahil doon, dumiretso siya kay Micah at magalang na sinabi, "Misu, gusto kong talakayin ang posibilidad ng corporate cooperation." Nang makita ito, sinimulan ng ibang mga pamilya na kanselahin ang kanilang pakikipagtulungan kay Berting at sa kanyang mga anak, at sa halip ay lumitaw upang simulan ang pagpapainit ng mga relasyon kay Micah. Tuwang-tuwa si Micah. Ang kanyang pasasalamat kay Lito ay tumaas. Sina Berting, Blake at Teresa ay mukhang galit na galit na tumingin kay Micah, umalis sa eksena, na nakayuko. Kumalat na parang apoy ang balita tungkol sa mga matagumpay na laban ng batang Grandmaster laban sa dalawang Grandmaster mula sa North at South. Wala pang kalahating araw, kumalat na ang balita sa buong bansa. At ang labanan sa isla ng Heart Lake, lalo na, ang Water Sword Battle, ay naging usap-usapan sa bayan, na umaangat sa bilang ng panunood na lampas sa 1 bilyon sa mga video nito. Sa isang kisap mata, ang batang Grandmaster ay naging pinakakwalipikadong bachelor sa buong bansa, na gustong pakasalan ng bawat babae.
Ang pinakasikat na paksa sa internet ay naging, may kasintahan ba ang batang Grandmaster? Hindi mabilang na mga netizens ang nagpahayag ng kanilang mga opinyon tungkol sa Grandmaster. Bagaman ang video ay hindi malinaw na nagpapakita kung ano ang hitsura ng Grandmaster, hindi alam kung dapat siyang gwapo. Sa magkasunod na pagkatalo sa dalawang Grandmasters mula sa Timog at Hilaga, mailalarawan siyang walang kapantay sa kasaysayan. Siya ay tunay na huwaran para sa ating nakababatang henerasyon. Natural, may ilang lalaki din na nag-sarcastic remarks, "Hey, halatang photoshopped ang video na ito, naloko kayong lahat." I also think it doesn't quite make sense. How can a person control water? I guess this guy with the last name Argel wanted to famous and made this fake video. Sa isang panahon, ang internet ay nahahati sa dalawang grupo. Ang isang grupo ay mga tagahanga ng batang Grandmaster, habang ang isa pang grupo ay mga haters. Nang ibabaw ang mainit na debate sa trending list sa loob ng ilang araw. Samantala, walang pakialam si Lito sa mga online squabbles na ito. Nanatiling nakayuko ang kanyang ulo, nagsasaliksik ng lunas para pagalingin ang sugat sa mukha ni Chenner. Gayunpaman, paulit-ulit siyang nabigo. Nang makitang bumababa ang mood ng kanyang ate, nagpasya si Lito na isama ang kanyang kapatid sa isang paglalakbay. Chenner. Si Chenner, na may luhang pulang mata, ay tumingin kay Lito na may pagdududa. Tumanggaw si Lito, nabalitaan ko na ang ganda talaga ng tanawin doon. May malapit na virgin forest, at nasa tabi ng dagat. Dadalhin kita sa dalampasigan para kumain ng seafood, paano na? Nang marinig ang tungkol sa seafood, nagpahayag si Chenner ng isang nasasabik na ekspresyon. Tinakpan niya ang kanyang mukha at sinabing, pero sa mukha kong ganito, hindi ako makakilala ng mga tao. Tinapik-tapik ni Lito ang buhok niya, okay lang. Sa mata ng kapatid mo, ikaw ang laging pinakamaganda. Umiyak si Chenner sa dibdib ni Lito, talagang natatakot ako na hindi na mababawi ang mukha ko, hikbi-hikbi. Nang maramdamang nabasa ang kanyang dibdib, kumirot ang puso ni Lito na parang tinutusok ng karayom. Sinisi niya ang kanyang sarili dahil hindi siya nakarating sa oras na naging dahilan ng kalagayan ng kanyang ate. Matatag niyang ipinasya na kahit libutin niya ang buong mundo, makakahanap siya ng lunas para sa kanya. Kinabukasan, isinama ni Lito ang kanyang kapatid na babae at si Lara, sakay ng bus papuntang ibang lugar. Ang lugar ay isang napakakakaibang lugar. Dahil ang espiritual na enerhiya dito ay mas masagana kaysa sa ibang mga lugar, maraming martial artist at iba pang mga cultivator ang naninirahan dito, na lumilikha ng magkakaibang populasyon. Pagkatapos sumakay sa bus, pumili sina Lara at Chenner ng isang hanay ng mga upuan, habang si Lito ay nakaupong mag-isa sa likuran nila, sa tabi ng bintana. Sa oras na ito, 3 pang tao ang sumakay. Sila ay isang matandang lalaki na nakasuot ng dark blue na robe at isang binata at babae. Ang batang babae ay partikular na maganda tungkol sa 21 bagay. Ang kanyang mga tampok ay katangi-tangi, at siya ay nakasuot ng isang maliit na puting damit. Ang kanyang mahabang kulot na buhok ay nakasabit sa kanyang mga balikat, na nagbibigay sa kanya ng isang inosente, kaakit-akit na hitsura. Maya't maya'y walang humpay niyang itinulak ang kanyang buhok dahilan para medyo hindi mapakali ang mga lalaking pasahero. Sa oras na ito, ang lahat ng upuan sa bus ay kinuha, naiwan lamang ang 2 sa likod at ang isa sa tabi ni Lito ay walang tao. Lumingge-lingge sa paligid ng bus ang babaeng nakasuot ng puting damit, bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay sa disgusto. Napakasama ng kapaligiran sa bus na ito, ayaw kong umupo. Sinubukan siyang pakalmayan ng lalaki, junior sister, medyo masalimuot ang ruta papunta doon. Bus lang ang kaya nating sakyan, kaya pagtiisan mo. Ang batang babae na nakasuot ng puting damit ay tumingin sa kinauupuan ni Lito, lumapit at sinabing, paloob ka, gusto ko ang upuan sa loob. Agad na ipinikit ni Lito ang kanyang mga mata, nagkukunwaring walang narinig. Tumaas ang boses ng lalaki, bingi ka ba? Bilasan mo at gumawa ng paraan para sa kapatid kong junior. Nang makitang hindi nag-react si Lito, inabot ng lalaki, hinawakan ang balikat ni Lito, at sinubukan siyang kaladkarin pataas. Tumigil ka. Sa sandaling ito, dahan-daang iminulat ni Lito ang kanyang mga mata. Ngumisi ang lalaki, haha, para hindi ka bingi, tumayo ka na. Sumulyap si Lito sa kanya, mas bumigat ang tono niya, tumigil ka. O, bata, sino ang sinusubukan mong kumilos ng cool? Naiinis ang lalaki, tingnan mo ang maliit mong frame. Isang suntok mula sa akin at mapupunta ka sa bubong ng kotse, kung saan hindi ka nababagsak. Bumangon ka na. Lahat ng tao sa loob ng sasakyan ay ibinaling ang kanilang tingin sa kanila, na nakikiramay kay Lito. Kapag nakaka-encounter ka ng ganyang walang ingat na tao, kung gaano ka humble, lalo kang nabubuli.
Gayunpaman, sa susunod na segundo, biglang hinawakan ni Lito ang palso ng lalaki at pinilipit ito ng husto. Ah! Sigaw ng lalaki na may galit na galit sa mukha. Umalis ka! Binitawan ni Lito ang kanyang kamay at naglabas ng malamig na salita. Galit na tumitirik ang lalaki at sinabing, Diyos ko, gusto mo talagang lumaban, ha? Maya-maya lang, isang mabagsik at matanda na boses ang tumunog, Harry, huwag kang maging unreasonable. Tere, maupo ka sa akin sa likod. Matiim na tinitigan ni Harry Liu si Lito, nagmumura habang lumilipat siya sa backseat. Sa sandaling iyon, humandar ang sasakyan, at umupo ang babae sa tabi ni Lito. Dahil medyo mahaba ang biyahe, humigit kumulang 4 na oras, nagsuot ng eye mask ang batang babae pagkasakay niya sa bus, kumuha ng unan sa leeg, at nagsimulang matulog. Nilinggan din ni Lito ang kanyang ulo upang tumingin sa labas ng bintana, nag-iisip tungkol sa mga formula ng antidote. Makalipas ang 1 oras, dumating ang sasakyan sa isang service area at huminto. Bumaba ang ilang pasahero para gamitin ang mga banyo o usok. Makalipas ang mga 10 minuto, sumakay ang huling lalaki, at muling humandar ang coach. Naglalakad ang lalaki patungo sa harapan, may dalang tasa sa kamay. Dadaan lang siya sa aisle malapit kay Lito nang biglang humandar ang sasakyan. Suray-suray siya, at ang kumukulong tubig mula sa kanyang tasa ay tumalsik patungo sa dalaga. Walang pagdadalawang isip, halos likas na hinaila ni Lito ang babae patungo sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga balikat. Nagising ang dalaga at tinanggal ang maskara sa mata, anong ginagawa mo? Kumunat ang noo ni Lito, magpapaliwanag pa lang nang pinutol siya ng babae, at umungol, huwag kang kumuha ng anumang ideya tungkol sa akin, hindi ako magkakagusto sa mga katulad mo, bitawan mo ako. Sige. Itinulak lang ni Lito ang babae, pinabayaan itong maupo sa kanyang upuan. Nabuhusan ng kumukulong tubig ang upuan niya. Pagkaupo ng dalaga ay agad itong tumayo, sumisigaw, nako. Lumingon ang mga mata ng lahat sa bus sa direksyon nila. Walang lakas ng loob ang dalaga na sabihin ang mga salitang sasabihin niya, at namula ang mukha niya. I'm sorry. Humingi ng paumanhin ang lalaking may hawak ng tsaa bago mabilis na umatras. Sinasadya mo yan. Lumingon ang dalaga, galit na tumingin kay Lito. Nagkibit balikat si Lito, walang pakialam na sumagot, ikaw ang nagsabi sa akin na bitawan kita. Pagkasabi niyo ay inikat niya ang kanyang ulo upang ipagpatuloy ang pagtingin sa labas ng bintana. Walang katapusan nitong ikinagalit ang dalaga. Ang mas nakakahiya, may tubig sa kanyang upuan at isang malaking basa-basa na patch sa likod ng kanyang palda, na nagpahiya sa kanyang hitsura. Miss, if you don't mind, may spare skirt ako dito. Nang makita ang dalawa na tila handang mag-away, mabilis na tumalikod si Chenner upang mamagitan. Tumingin ang batang babae kay Chenner, bahagyang lumambot ang kanyang mukha at tumango, salamat. Naglabas si Chenner ng palda mula sa kanyang backpack at iniabot ito sa babae. Pinahinto ng batang babae ang sasakyan at pinalitan ang kanyang palda sa banyo. Makalipas ang 5 minuto, bumalik ang dalaga sa sasakyan. Ate, umupo ka na lang sa amin. Medyo payat kami pareho. Dapat walang problema ang 3 tao sa 2 upuan. Ngumiti si Chenner at sinenyasan siyang pumasok. Salamat. Sa pasasalamat, tumango ang batang babae at pagkatapos ay umupo sa tabi ni Chenner. Sa kabila ng pagsusuot ng maskara, makikita mo ang mga mata ni Chenner na nakakurba sa isang mainit, nakakaaliw na ngiti na medyo nakakaakit. Ang pangalan ko ay Chenner. 15 taong gulang ako. Ikaw, sis. Sinabi ng batang babae, ang pangalan ko ay Danny Yin. Ako ay 20 taong ito, at sa likod ko ay ang aking lolo. Masunaring tumango si Chenner at sinabing, kung gayon ay tatawagin kitang Sister Danny. Isang matamis na ngiti ang binigay ni Danny, napakabait mo. Malamang na maganda ang ugali mo, hindi tulad ng lalaking iyon sa likod, na mayabang at walang pakundangan, ay dapat ay isang ill-bred bumpkin. Sinulyapan ni Chenner si Lito at nagbigay ng nakakahiyang ngiti, sa totoo lang. Kapatid ko siya.